Si Andy ay isang makapangyarihang immortal ngunit pagod na sa walang hanggang kahibangan at gusto nang wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang makilala niya ang isang babaeng may kakayahang pawiin ang buhay ng anumang mahawakan niya, kaya't sinimulan niya siyang hawakan araw-araw, umaasang sa wakas ay matatapos na ang kanyang paghihirap. Noong araw na nagkita sila, si Izumo ay handa nang tumalon sa tulay matapos tapusin ang kanyang paboritong romance manga, batid na hindi niya kailanman mararanasan ang ganoong uri ng pag-ibig sa kanyang buhay. Ngunit dumating si Andy sa likuran niya, at napagtanto ni Izumo na gusto siyang iligtas, kaya itinutok ang kanyang kutsilyo sa kanya at nagbabala na mamamatay ito kapag hinawakan niya siya. Iyon ang nakapukaw sa interes ni Andy, kaya sinaksak ang sarili at inilayo siya sa panganib para tanungin tungkol sa nakamamatay niyang haplos. Inaasahan niyang may mangyayari, at sa sandaling yun, nahulog siya sa tulay at nasagasaan ng tren na parang si Bonnie Blue. Nang makita siyang mamatay, umiyak si Izumo sa sakit, dahil alam niyang nabigo siyang ialay ang sarili bago magkaroon pa ng dugo sa kanyang mga kamay. Ngunit biglang sumulpot ang ulo ni Andy, at pinanood ni Izumo nang may takot habang muling nabubuo ang katawan ni Andy, at nang makita niya ang kanyang katawan, bigla niya itong sinuntok at tumakbo, tinatawag siyang zombie. Gayunpaman, naabutan siya ni Andy at ipinaliwanag na buhay na patay lang siya at gusto pang magtanong. Sakto naman, naririnig na nila ang mga security, kaya ginamit ni Andy ang kanyang dugo na parang jetpack para dalhin si Izumo sa bubong ng isang mataas na gusali. Doon, nagbanta siya na ibabagsak niya ito kung hindi nito ipapaliwanag ang kanyang kakayahan, at nang ipakita ni Izumo na hindi siya natatakot, inikot-ikot niya ito para mapilitang magsalita. Ibinunyag ni Izumo na noong mga nakaraang taon, lilipad sana ang kanyang mga magulang sa ibang bansa, at bago sumakay sa eroplano, binigyan sila ni Izumo ng halik bilang palm. Pagkatapos, nang sumakay sila sa eroplano, sumabog ang sasakyang panghimpapawid, at ang kanyang mga magulang at lahat ng pasahero ay napunta sa Diyos. Noon na, napagtanto ni Izumo na ang kanyang mga hawak ay nagdudulot ng kamalasan, at mas matindi ang kanyang paghawak, mas lala ang kamalasan na nararanasan ng iba. Nang marinig yun, agad siyang hinawakan ni Andy sa mga lugar na para lamang sa kanyang mapapangasawa, at sinwerte naman siya dahil nahulugan siya ng isang kahon ng saging ng mga Diyos ng Anaheim. Nang nakahandusay siya sa sahig, tinangkang tumakas ni Izumo, ngunit nadulas siya sa isang saging at nahulog mula sa gusali. Habang bumabagsak siya at malapit ng mamatay, lumuluhang napagtanto niya na mamamatay siyang hindi man lang naranasan ng isang magandang buhay. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang romance manga na lumilipad palayo. Inaalis ang lahat sa kanya at napagtanto na gusto pa rin niyang maranasan ang tunay na pag-ibig at ayaw ng mamatay. Bigla, hinabol siya ni Andy, at gamit ang kanyang buto at dugo, sinalo siya na parang isang prinsesa para hindi siya tuluyang mahulog, dahil alam niyang siya ang magiging dahilan para tuluyan na siyang makapagpahinga. Pagkatapos, dinala siya ni Andy sa kanyang taguan at asterisk gusto niya sana asterisk na payagan siyang hawakan ng kanyang asterisk bahagi, ngunit tumanggi si Izumo. Bigla, nahila ang kanyang jacket at beanie, at lumitaw na napakahaba ng kanyang buhok. Nagsimula siyang umiyak at ipinaliwanag na ayaw niya mamatay na tagagupit, kaya ayaw niyang magpagupit, pero bigla siyang hinawakan ni Andy. Gamit ang kanyang daang taong karanasan, ginupitan niya ang buhok niya, na ikinagpapasalamat niya. Pero, mas nasasabik si Andy sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Biglang, naputol ang ulo niya nang sumulpot ang kakaibang mga timo na lalaking nakaitim. Inilagay nila ang ulo niya sa isang sisidlan, para siguradong hindi siya makapagbagong anyo, at pagkatapos ay iginapos ng leader si Izumo gamit ang posas at ipinaliwanag na itinuturing din siyang banta. Sinabi niya na ang trabaho nila ay hanapin ang mga taong may espesyal na kakayahan gaya nila. Tinawag ang kapangyarihan niya na isang mahusay na kasangkapan para sa pagpatay, pero madali itong mapigilan sa pamamagitan ng paghipo sa kanya. Sa pamamagitan ng damit, idinagdag ng lalaki na si Andy ay interesado lamang na gamitin siya bilang isang sandata upang patayin ang iba. Ngunit agad siyang ipinagtanggol ni Izumo, na iginigiit na si Andy ay hindi katulad nila. Naiinis sa kanyang pagsagot, nagbanta ang pinuno na alisin din siya. Ngunit hindi natakot si Izumo at sa halip ay labis na nakukonsensya, naniniwalang ang pagkakadakip kay Andy ay kasalanan niya. Bigla, isang kidlat ang tumama sa lalaking humahawak sa ulo ni Andy, at napagtanto ni Izumo na ito ang malas na dulot ng paggupit ni Andy.
Mula sa kaguluhan, nagpapagaling si Andy at binunot ang isang piraso ng bakal sa kanyang ulo, kaya naibalik ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na natutunan niya sa loob ng maraming siglo, at madali niyang natalo ang mga tauhan na nakasuot ng mga damit. Dahil sa takot, agad na nagbanta ang pinuno na sasaktan ang leeg ni Izumo at hinihingi na ibigay ni Andy ang kanyang sariling ulo. Sinabi ni Izumo sa kanya na huwag gawin yun para walang ibang masaktan dahil sa kanya. Ngunit binaliwala ito ni Andy at inihagis ang kanyang ulo sa lalaki para iligtas siya. Ngunit habang lumilipad ang kanyang ulo sa kanila, nagpakita ng tapang si Izumo at binigyan ng matamis na halik ang ulo ni Andy, kaya gumana ang kanyang kamalasan. Nasalo ng pinuno ang ulo, at si Andy ay agad na sinasabi sa kanyang tumakbo habang pinipigilan niya ang boss, at mula sa kung saan, isang buong bulalakaw ang bumagsak sa lugar. Pagkatapos kumalat ang alikabok, umiiyak si Izumo, kumbinsido na tuluyang namatay na si Andy, pero laking gulat niya, lumabas ang lalaki ng buhay. Tuwang-tuwa si Izumo na makita siya habang nagtataka si Andy na ang isang simpleng halik ay nagdudulot ng labis na kamalasan. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng magandang ideya na dapat silang pumalakpak para makita ang mas malalang kamalasan, ngunit agad na tumakbo si Izumo, ayaw na payagan ng kanyang elephant trunk malapit sa kanyang roast beef. Nagawa niyang masunggaban si Izumo at sinabi sa kanya kung gaano ka. Gusto niya siyang bigyan ng matinding haplos, upang mapuko niya ang pinakamalakas na posibleng daluyong ng kamalasan. Mabilis na natanto ni Izumo na interesado lamang siya sa kanya dahil sa kanyang kapangyarihan, at nagsimulang mag-isip ng husto kung paano makakatakas sa sitwasyon, dahil ayaw niyang ang kanyang unang karanasan ay mapalawak ang kanyang sakop ng chop-looking na undead na ito. Bigla, nakahanap siya ng dahilan at ipinaliwanag na hindi namatay ang kanyang lolo hanggang 5 taon pagkatapos niya itong halikan, at itinuro niya na ang laki ng malas na pangyayari ay ganap na nakadepende sa kung gaano niya talaga kagusto ang taong hinalikan niya, dahil habang mas tumitindi ang pagmamahal niya, mas lumalaki ang epekto. Pagkatapos, binabalaan niya si Andy na kung susubukan niyang pilitin siya, kamumuhian niya ito magpakailanman, na nangangahulugang hindi nito makukuha ang nararapat na kamatayan na gusto niya. Nang marinig ito, huminto si Andy, saka tumalikod, sinasabi sa kanyang hindi pa niya ito hahayaang mamatay. Sa halip, dinala niya ito sa isang silid na puno ng mga armas na parang si Tom Cruise, ipinapaliwanag na nakalap niya ang mga kagamitan pagkatapos mabuhay sa lahat ng mga taong ito, at sinuutan niya ito ng baluti upang tiyakin na hindi ito mamamatay. Binanggit ni Andy na halos siguradong may isa pang grupo na darating mamaya, at ipinapalagay ni Izumo na sila ay talunin sila ng madali, ngunit ipinaliwanag ni Andy na wala silang pag-asa sa pagkakataong ito, dahil ang grupo ng kalaban ay mayroon ding mga taong may mga kakayahan na gaya nila, na tinatawag na negators. Nang marinig yun, ipinilit ni Izumo na umalis na sila agad. Nagmamaneho silang dalawa sa isang motorsiklo upang maghanap ng ligtas na lugar nang biglang lumitaw ang isang malaking bitak sa langit, at ipinaliwanag ni Andy na ang organisasyong dumakip sa kanya noon, na tinatawag na Union, ay gumagamit ng mga bitak na ito bilang paraan ng transportasyon. Mula rito, isang malaking robot ang umatake sa kanila, at sinubukan ni Izumo na tulungan si Andy, ngunit ginamit ng isang lalaking nagngangalang Shen ang kanyang kakayahan upang pigilan ang kanyang galaw na parang mayroon siyang magnet upang gawin siyang dumb-eye-kit sa kanya. Sinubukan ni Andy na samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng biglaang pagsalakay sa robot, ngunit bigla siyang nawala ng kontrol sa kanyang katawan. Sinuntok ng robot si Andy at napalipad siya, at agad na inakusahan ni Izumo si Shen na responsable sa pagkawala ng kontrol ni Andy, ngunit ipinaliwanag ni Andy na ang robot mismo ang sanhi nito sa pamamagitan ng sarili nitong kapangyarihan. Pagkatapos ay nakakilos na muli si Andy, at nagsimula silang magpalitan ng suntok ng robot, hanggang sa tuluyang natanggal ng robot ang ulo ni Andy habang naglalaban sila. Nagtanong si Izumo tungkol sa kanilang organisasyon, at ipinaliwanag ni Shen kay Izumo na ang kanilang grupo, ang Union, ay isang grupo na binubuo ng 10 negator, na nailigtas mula sa pagtugis basta't patuloy nilang ginagawa ang mga misyon para sa grupo. Nang marinig yun, natuwa si Izumo sa ideya na sumali sa Union, naniniwalang ang pagiging miyembro ay pipigil sa pagtugis sa kanya at kay Andy. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng batang robot na puno na ang lahat ng posisyon. Sinubukan niya siyang tapusin sa pamamagitan ng isang malakas na suntok, ngunit nailigtas siya ni Andy sa huling segundo, at pumayag na sumali sa Union.
Pagkatapos ay inilagay ni Azumo ang kanyang kamay sa dibdib ni Andy, na lumikha ng kaunting distansya sa pagitan nila at ng mga umaatake. Sa sandaling yun, isang truck ng gasolina ang bumagsak sa lugar, na nagdulot ng malaking pagsabog, ngunit hindi nasaktan ang mga miyembro ng union. Hinabol nila si Andy papunta sa kalapit na gusali at sa loob. Napagtanto ni Andy na para ma-activate ng robot ang kakayahan nitong paralisahin ang kalaban, hindi nito kayang umiwas sa anumang atake. Sakto namang nakakita siya ng mga pampasabog, at sumabog ang buong lugar dahil ginagawa pa ulit ang gusali. Natagpuan ng robot ang kamay ni Andy sa mga guho at lumapit para tapusin siya, ngunit biglang sumulpot si Andy at binaril siya sa pamamagitan ng pagpapaputok ng putol na daliri diretso sa ulo nito habang aktibo ang kakayahan niya. Nagulat si Shen na makita ang pagkatalo ng robot, at nang hamanin siya ni Andy sa laban. Sabi ni Shen sa kanya na pwede na siyang sumali ngayon din. Pero pinaalala ni Andy na kailangan niya ng 2 pwesto para sa kanya sa Azumo, kaya kailangan niyang patayin si Shen. Naglaban ang dalawa, at naiinis si Andy dahil madaling nasasangga ni Shen ang bawat galaw niya. Nang sumulpot si Azumo, nakita ni Andy ang espada niya at pinotos na ibato ito sa kanya. Ginawa niya ito, at ginamit ni Andy para umatake, pero bago siya makatama, ginamit ni Shen ang kanyang abilidad at sinabi kay Andy na nag-atubili siyang patayin siya, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para gamitin ang kanyang abilidad. Iniiwasan din ni Shen ang paghipo ni Azumo at inanunsyo na handa siyang mag-alok sa isa sa kanila ng posisyon sa union para palitan ang robot. Agad na sinabi ni Andy kay Azumo na kunin ang alok, ngunit tumanggi siya at biglang hinubad ang kanyang jacket, na nagpapahayag na kung mamamatay na rin lang sila. Ayaw niyang mamatay nang hindi nalalaman kung ano ang pakiramdam ng makipagtalik, kaya handa siyang gawin ito sa kanya doon mismo. Gayunpaman, nang makita ang kanyang determinasyon, nagpasya si Shen na tulungan silang alisin ang isa pang miyembro ng union upang pareho silang makasali sa organisasyon. Ibinigay niya sa kanila ang lahat ng impormasyong kailangan nila para hanapin ang kanilang susunod na target bago bumalik sa kanyang base. Pagkaalis ni Shen, sinabi ni Andy kay Azumo na huwag na siyang gagawa ng ganoong bagay muli at sinabi niya na sila ay ngayon ay maglalakbay papuntang Russia upang humingi ng tulong sa kanyang dating kaibigan sa digmaan upang alisin ang miyembro ng union, upang silang dalawa ay makasali. Ilang oras ang lumipas, sina Andy at Azumo ay patungo na sa Russia sakay ng isang bangka, at mayroon silang mga fighter jet na humahabol sa kanila mula sa likod. Walang pag-aalinlangan, pinutol ni Andy ang isa sa kanyang sariling braso at pinaputok ito na parang bazooka. Pinasabog ang isa sa mga jet sa himpapawid. Tinanong ni Azumo kung ang pag-ataking ito ay nangangahulugan na sa wakas ay nakaharap na nila ang union, at tumugon si Andy sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na 2 ang opisyal na sumasali sa organisasyon. Kailangan nilang patayin ang isang taong nakasuot ng Gold Union emblem. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroon siyang nailista na nila ang posibleng target nila sa 3 negator, at kasama doon ang isang babae na may kakayahang lumikha ng hindi nakikitang harang, isang kapangyarihang ginamit niya noon para talunin si Andy at pigilan siyang maghilom noong mga nakaraang taon. Babala ni Andy kay Azumo na kung makaharap nila ang babaeng yun, ay malaking problema sila, at sa narinig na yun, napagtanto ni Azumo na, kahit malakas at hindi namamatay, mayroon pa ring mga kaaway si Andy na hindi niya kayang talunin. Libu-libong milya sa itaas nila. Isang babaeng union na kulay rosas ang buhok ay pinagmamasdan silang mabuti, at pinaputok niya ang isang malaking missile mula sa space station. Tumama ito sa bangka at sinira ito, kaya't bumagsak si Andy at isumi para magpalamig kasama si Jack at Rose. Nakita ni Andy na nakulong si Azumo sa ilalim ng mga guho, kaya mabilis siyang sumisid at iniligtas siya gamit ang kanyang kakayahan bilang undead, para hindi siya malunod. Umakyat sila sa ibabaw ng kanilang sirang bangka, at biglang sinabi ni Andy kay Azumo na itaas ang kanyang mga kamay, na nagpapanggap sa kanilang kalaban na sumusuko sila sa kaaway na lumilipad sa itaas nila. Pero, ipinahayag niya na ito ay isang trick lamang, at ipinaliwanag na sinusubukan niya kung kayang kontrolin ni Azumo ang kanyang unlock ability ng may malay. Ipinahayag din niya na bago siya nagising, binigyan niya ito ng melon compression sa pamamagitan ng bibig sa bibig, na ikinahiya niya. Sa pagkarinig nito, labis na nabigla si Azumo, at sa kanyang emosyon. Sumasabog, ang kanyang abilidad na unlock ay aktibo ng todo.
Isang malaking alon ng tubig ang biglang sumulpot sa ilalim nila, itinapon sina Andy at Azumo sa ere at direkta sa eroplano ng kalaban. Lumapag sila doon, at hinagupit ni Andy ang piloto ng kalaban gamit ang kanyang espada, binigyan sila ng bagong transportasyon. Pagkatapos ng ilang oras na paglipad, biglang sumabog ang kanilang jet, kaya napilitan silang tumalon palabas. Gamit ang isang espesyal na teknik, isinakripisyo ni Andy ang kanyang mga buto para masigurong ligtas na makakalapag si Izumi, pero agad din siyang nag-regenerate. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa dalampasigan sa Russia, kung saan dapat naruroon ang mga miyembro ng Union, at natutuwa si Izumo na nasa labas siya ng Japan. Nang marinig yun, hinikayat siya ni Andy na magsaya habang hinahanap niya ang mga dating kaibigan niya sa digmaan, tiniyak sa kanya na hindi siya aatakehin ng mga miyembro ng Union kung saan may mga turista. Sinunod niya ang payo nito, at napadpad sa isang tahimik na lugar sa dalampasigan, kung saan nakasalubong niya ang isang babaeng nagpipinta. Nang makita ng babae si Izumo, natuwa siya na makakita ng isang Haponesa, at inabutan si Izumo ng isang board ng pintura, inaanyayahang magpinta silang magkasama. Habang ginagawa yun, tinanong ng babae si Izumo kung gusto niya ang mga pagbabago sa kanyang buhay, at walang maisagot si Izumo. Ngunit pagkatapos niyang matapos ang kanyang magandang pinta ng buwan at dalampasigan, sinabi niya sa batang babae na miserable siya dati bago niya nakilala ang isang espesyal na tao, at tinulungan siya ng taong yun na baguhin ang kanyang buhay, kaya naman pinahalagahan ni Izumi ang mga pagbabago sa buhay niya. Naantig ang batang babae sa sinabi ni Izumo, at bigla siyang umaangat sa ere, itinataas ng isang hindi nakikitang harang, nakatataas kay Izumo. Maya-maya, sumugod si Andy at inatake siya. Pero madali niya itong nailayo at ipinadala si Andy palayo gamit ang kanyang kapangyarihan sa harang. Nang bumagsak siya sa lupa, sinabi ni Andy kay Izumo ang katotohanan na ang batang babaeng ito ay si Gina, ang negator na tumalo sa kanya noon. Mabilis na nagtago si Izumo sa likod ni Andy, pero biglang tumakbo si Gina papalapit kay Andy at gusto siyang yakapin, pero pinigilan siya ni Andy sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang espada at pagbabantang sasaktan siya kung lalapit pa siya. Pagkatapos ay nagtanong si Izumo kung si Gina ba yung taong dumakip kay Andy 50 taon na ang nakalipas, at sinabi ni Gina na siya nga. Naguluhan si Izumo dahil mukhang kasing edad niya si Gina, at ibinunyag ni Andy na si Gina ay isa talagang matandang bruha na mukhang bata, pero agad siyang pinatahimik ni Gina sa pamamagitan ng paghila sa kanyang mukha. Pagkatapos ay sinabi ni Gina kay Izumo na siya ang unang umibig kay Andy, at ipinahayag niya kung paano, mula nang hulihin niya ito, ang malamig at kalmadong ugali ni Andy ay nagpadama sa kanya ng kakaiba sa mga lugar na hindi dapat makaramdam. Dagdag pa niya, nawala na siya ng balita kay Andy matapos itong makatakas sa kanyang pagpigil 40 taon na ang nakalipas, pero ang magulong araw nito kasama ang malas na kakayahan ni Izumo ang siyang nagpatanyag dito. Dahil sawang-sawa na sa kanyang corning litanya, kumain si Andy ng ilang granada na tumama sa kanyang mukha. Pero bahagya lamang itong nag-iwan ng gasgas sa kanya dahil madaling kinakaya ni Gina ang bawat atake at patuloy na lumalapit kay Andy, habang kalmadong sinasabi sa kanya na gusto niyang kunin ito ang Union. Umupo ng mag-isa, iniwan si Izumo na parang patay na, sumagot si Andy sa pamamagitan ng paghagis ng isang flashbang, sinusubukang bulagin siya, at pagkatapos ay tinangka niyang magpakawala ng ilang direktang atake, ngunit walang gumana dahil hinarang ng kanyang harang ang lahat, na pinwersa si Andy na umatras ng mas malalim sa kagubatan. Habang patuloy na lumalapit si Gina, desperadong sinusubukan ni Andy na alamin kung ano ang eksaktong winawalang bisa niya upang lumikha ng gayong makapangyarihang mga harang. Ginugunita niya ang lahat ng mga pagkakataong ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, mula sa pag-angat ng lawa at paglikha ng mga hindi nakikitang pader, at sinusubukang hanapin ang negator, ngunit bago niya ito lubos na maintindihan, siya ay tumaga. Hatiin siya sa gitna gamit ang kanyang sombrero bilang armas, at ginagamit ang kanyang kakayahan na pigilan ang katawan ni Andy sa pamamagitan ng kanyang mga harang, at sinasabi sa kanya na sumuko na kay Izumo, hayaan na siyang mamatay, at sumali na lamang sa Union. Agad namang tumanggi si Andy, sinasabing hindi niya hahayaang mamatay si Izumo maliban na lang kung siya muna ang mamamatay, at itinaas si Izumo. Naiinis sa kanyang sagot, dahan-daang lumapit muli si Gina sa kanya hawak ang kanyang sombrero, handa na putulin ang kanyang ulo, tulad ng ginawa niya 50 taon na ang nakakaraan, para muli silang magkasama.
Nagpapanik si Azumo, hindi alam ang gagawin, ngunit sa sandaling yun, biglang sinabi ni Andy kay Azumo na naisip na niya ang kanyang kakayahan. Pagkatapos ng pag-aatubili, pinugutan niya ang kanyang sariling ulo, lumipad pataas, muling nabuo ang kanyang katawan, at pinasabog ito sa lahat ng dako, kaya't sumabog ang dugo sa paligid nila. Ipinaliwanag ni Andy na ang kakayahan ni Gina ay tinatawag na Unchange, na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga pagbabago sa mismong hangin, at itinuro niya na ang kanyang mga atake ay nakikita na ngayon dahil pinupuno ng kanyang dugo ang espasyo sa kanilang paligid, na nagiging anyo ng mga hindi nakikitang kamay. Sinalo ni Azumo ang naputol na ulo ni Andy, at mabilis na muling nabuo ang kanyang katawan sa ilalim ng kanyang kamiseta, kaya't napadiin siya sa kanyang dibdib. Sa pagkakita nito, galit na galit si Gina na dumidikit kay Azumo ang kanyang mga suso, at inaakusahan niya ito na isang babaeng nagpapabighani kay Andy gamit ang kanyang katawan. Habang nakadikit ang curtain kay Gina sa kanyang katawan, sinusubukan na naman ni Gina na atakihin si Andy, pero sa pagkakataong ito, naiwasan niya ang kanyang hindi nakikitang mga kamay na hangin dahil nakikita na niya ito ng malinaw. Nag-iisip ng plano si Andy kasama si Azumo habang sila ay umaakyat, at itinuro niya na habang ginagamit ni Gina ang kanyang kapangyarihan, hindi siya gumagalaw ng mabilis, at nagbigay ito ng ideya kay Andy. Pero bigla, nauntog ang ulo niya sa isa pang hindi nakikitang harang, at bumaha ng mga laser beam sa lugar. Ibinunyag ni Gina na una siyang narito para imbestigahan ang mga halimaw na kilala bilang Yuma, pero ngayon ay binabago niya ang focus niya para bawiin si Andy at puksain si Azumo. Sinabi ni Gina kay Azumo na bagamat gusto niya ang mga pagbabago, kinasusuklaman niya ang mga ito at mas gusto niyang manatiling pareho ang lahat, kasama si Andy sa kanyang tabi tulad ng dati. Sumugod siyang muli sa kanila gamit ang umiikot niyang sombrero, ngunit hinarang ni Andy ang atake gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, tumalon siya palayo at sinabi kay Gina na hindi niya hahayaang mamatay si Azumo hanggat hindi niya ito napapaibig sa kanya, para sa huli ay maibigay nito sa kanya ang kamatayang ninanais niya. Dahil sa pahayag na ito, mas nagalit si Gina at nagpakawala ng isang maraming pag-atake, pero sa sandaling yun, natuklasan ni Andy ang kahinaan ni Gina. Sa tulong ni Azumo, pinakawalan ni Andy ang kanyang sariling dugo sa harang ni Gina, na nagpahirap sa paningin niya, at dahil hindi siya makakita, nakita ni Andy ang butas sa ilalim ng kanyang harang. Sa sandaling yun, itinapon ni Azumo ang putol na ulo ni Andy sa butas, at dahil sa naipong malas mula kay Azumo, pinaputok ni Andy ang isang laser mula sa Yuma, na tumama mismo sa kanya at kay Gina. Habang humihina ang buhay ni Gina, sinabi niya kay Azumo na ang kanyang likha ay tunay na maganda, at namangha siya kung paano nito binago ang pananaw niya sa kanyang sarili. Pagpipinta, umiyak si Gina at nakiusap na umalis sila. Sinasabing ayaw niyang makita nila ang kanyang mukhang matanda at pangit, ngunit imbes na umalis, sinabi ni Andy na maganda pa rin siya, at lumapit siya at hinalikan siya. Maya-maya, si Azumo ay umiiyak ng walang tigil habang yakap-yakap ang Union jacket ni Gina. Nang makita siyang ganito, ipinaliwanag ni Andy na gusto nang mamatay ni Gina noon pa man, at nabuhay siya na may palaging pagnanais na mamatay at hindi niya ito itinago. Ibinunyag ni Andy na noong siya ay nakakulong, ipinangako niya kay Gina na pagtakas niya, ilalagay niya siya sa pinakatuktok ng kanyang listahan ng mga target. Nagpapasalamat din siya kay Azumo, sinasabi sa kanya na kung wala ang kanyang kakayahang magdala ng kamalasan, hindi niya sana napalaya si Gina mula sa kanyang paghihirap. Doon, nagpasya sila na babaguhin nila ang Union mula sa loob, para maiwasan na may magdusa patulad niya. Nagpasya silang mag-inuman at mag-toast para sa kanya, pero bigla, isang napakalaking halimaw ang sumulpot mula sa bitak sa itaas nila, at hinawakan sila at hinayla papunta sa punong tanggapan ng Union. Habang nahuhulog sila sa ere, pinaputok ni Andy ang kanyang mga bala, sinusubukang tamaan ang mga miyembro ng Union habang bumababa sila at tuluyan silang tapusin, pero bawat isa sa kanila ay madaling hinaharang o inililihis ang mga atake. Dumating sila sa kanilang mga upuan at ang kanilang pinuno, bumabati si Juice sa kanila at tinatanggap sila sa Union. Walang babala, biglang sinuntok ni Tekya na si Andy, dahilan para tumilapon siya sa pader dahil sa ginawa niya kay Gina. Agad naman siyang pinigilan ni Billy, na nagpapaalala sa kanya na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aaway sa pagitan ng mga miyembro ng Union, bago pa lumala ang sitwasyon.
Ginagamit ni Juice ang kanyang kakayahan at ipinaparamdam kina Taekyana at Andy na nanganganib ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay, na nagpilit sa kanila na itigil ang kanilang pag-aaway. Kalaunan, tinawag ni Juice ang isang kakaibang halimaw na tinatawag na Apocalypse, at nagpahayag ito na mayroong 6 mga kasalukuyang available na misyon. Ang unang misyon ay hulihin ang isang human na tinatawag na Burn, at ang gantimpala ay ang pagdagdag ng 11 na upuan sa Union. Ang pangalawang misyon ay hulihin ang human na pinangalanang It, kung saan ang gantimpala ay ang lokasyon ng isang negator na kilala bilang Unburn. Ang ikatlong misyon ay nangangailangan na pigilan ang human na tinatawag na language, at ang pagkumpleto nito ay magbubuklod sa lahat ng wika sa buong mundo. Ang ikaapat na misyon ay kinapapalooban ng paghuli sa isang negator na pinangalanang Unseen, at ang gantimpala ay impormasyon tungkol sa human na kilala bilang Call. Ang ikalimang misyon ay hanapin ang human na pinangalanang Past, at ang premyo ay ang lokasyon ng isang artifact na tinatawag na Rebellion. Ang huling misyon ay ang hulihin ang human na tinatawag na Ayusin, kapalit ang lokasyon ng isang negator na nagngangalang Unrepair. Babala ni Apocalypse na kung hindi matatapos ang lahat ng 6 na pagsubok bago matapos ang Agosto, ang parusa ay ang pagdaragdag ng isang bagong human na tinatawag na galaxy sa mundo. Tanong ni Azumo sa miyembro sa tabi niya, kay Top, kung ano ang Apocalypse, at ipinaliwanag niya na ang Apocalypse ang kauna-unahang artifact sa mundo. Naaalala ang nangyari kay Gina, naging emosyonal si Azumo at nagbigay ng masidhing talumpati, iginigiit na dapat na silang tumigil sa pagsunod sa mga utos nito. Agad siyang pinatigil ni Juice, sinasabing ang pagkumpleto sa mga pagsubok na ito kinakailangan upang tuluyan nilang wakasan ang Diyos na nasa kabilang ibayo ng aklat ng Apokalipsis. Hindi pa rin nasiyahan, patuloy na tinatanong siya ni Azumo, ngunit sinabi ni Juice na kung gusto niya ng tunay na kapangyarihan, kailangan niyang maging numero 1 miyembro ng Union sa pamamagitan ng pagkamit ng pinakamagagandang resulta, na humihigit sa kanya. Sa sandaling yun, hinablat ni Andy ang Apokalipsis at gustong malaman kung aling misyon ang pinakamahirap, at inirekomenda ng Apokalipsis ang misyon na hulihin si Spoil. Agad-agad na tinanggap ni Andy ang misyon at pinili si Shen bilang ikatlong miyembro ng kanyang koponan. Pagkatapos, nakilala ni Azumo ang lingkod ni Shen, si Muei, na tumulong sa kanya na isuot ang uniforme ng Union. Napansin niya na pareho ang suot ni Muei, pero sabi nito na hindi raw, dahil wala siyang sagisag ng Union. Sinabi niya na hindi rin siya pwedeng maging isang negator, at nagmakaawa kay Azumo na protektahan si Shen sa kanilang misyon. At sa sandaling yun, nalaman ni Azumo na pangarap niyang maging isang negator. Samantala, ipinapaliwanag ni Shen kay Andy kung gaano kahalaga na isuot ang opisyal na uniforme ng Union, dahil ito ay hindi tinatabla ng bala, nagbibigay sa kanila ng walang limitasyong pag-access sa buong mundo, at isinasalin pa nga ang mga banyagang wika para sa kanila. Hindi pinansin ni Andy ang ideya, sinasabing hindi niya kailangan yun. Bigla, nagsimulang tumunog ang mga alarma sa buong punong tanggapan nang tumakas ang isang human na nagngangalang Close mula sa kanyang selda. Nang umatake si Close, madaling pinatulog siya ni Andy, ngunit sinapian ng Yuma ang katawan ni Muei. Isang nagbagong anyo at maskuladong Muei ang nagsimulang umatake kina Andy at Shen, kaya napilitan si Azumo na gamitin ang kanyang kakayahan sa pagbubukas. Isang bumagsak na laryo ang tumama sa ulo ni Muei, na nagpatamba sa kanya. Nang mawala ng malay si Muei, iniwan ng Yuma ang kanyang katawan at dumay-kit kay Andy, na bumubuo ng isang suit at kurbata sa paligid niya. Kahit tinamaan ng isang malakas na alon ng pagbubukas, nanatiling buo ang kasuutan, walang sira. At ginawang niyang kasama si Andy, habang namamangha si Shen kung paano niya nagawang paamuin ang isang Yuma. Isang araw ang lumipas, sina Andy at Azumo ay nasa daan na, nagmamaneho sa mga lansangan ng Amerika, pareho silang nagtatamasa ng amoy ng matamis na pulbura at kalayaan. Binabasa ni Azumo ang mga detalye ng misyon mula sa liham ng pakikipagsapalaran, at ipinapakita ng papel na ang kanilang patutunguhan ay isang bayan na tinatawag na Lonning. Sumulpot si Shen, na ikinagulat ni Azumo, sinasabing muntik na siyang iwan ni Andy, kaya agad siyang pinapasok ni Azumo sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay binabalaan niya sila tungkol sa kanilang target, si Spoil, at kung paano nito kontrolado ang isang malaking grupo ng mga gawang bahay na zombie. Nang kinakabahang tanungin ni Azumo kung may pag-asa ba sila,
Tumugon si Shen sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng isang audio recording ng isang team na ipinadala doon para mag-imbestiga. Ipinapakita sa audio ang ilang ahente ng Union na tinutugis ng marahas na parang nasa Walking Dead sila, at hindi na kayang pakinggan pa ni Azumo yun. Nang gabing yun, kinausap ni Shen si Azumo ng sarilinan, na hindi makatulog, at tiniyak sa kanya na aalagaan nila ni Andy ang kanilang mga sarili. Tumanggi si Azumo na may ipinapaliwanag na ang pagkumpleto ng quest ay magbubunyag sa lokasyon ng isa pang negator. Hanapin si Unrepair, dahil naniniwala siya na baka alam ni Unrepair kung paano lutasin ang problema ni Andy na hindi siya mamatay. Nang tanungin niya si Shen kung bakit tinanggap nito ang misyon, sumagot ito ng tapat, sinasabing gusto niyang makilala si Victor, ang Diyos ng tagumpay. Kinabukasan, narating nila ang bayan ng Loning, at habang gusto ni Shen na gumamit ng palihim na paraan, agad na nagpakawala si Andy ng missile launcher, sinira ang pader ng bayan at nakuha ang atensyon ng mga zombie. Tinanong ni Andy si Shen kung maaaring bumalik sa normal ang mga zombie, at nang sabihin ni Shen na hindi pwede, dumaan si Andy sa kumpol ng mga zombie na parang nakakakuha siya ng puntos sa video game. At umaabot sa sentro ng lungsod. Doon, pinakawalan niya ang isang matinding atake gamit ang espada na tinatawag na Crimson Waxing Moon, na nagpahamak sa maraming zombie sa isang atake lang. Habang naglalakbay sa mga guho, nakasalubong ni Andy ang isang zombie na nakailag sa kanyang atake at napagtanto niyang hindi pa siya tuluyang nagbago. Nagpasya siyang gamitin siya bilang gabay para makarating sa spoil, at mabilis siyang binalaan ni Shen na mag-ingat, ipinapaliwanag na maaaring aktibo na ang kakayahan ni spoil. Ipinaalala niya kay Andy na kailangan mong ipataw ang kanilang mga alituntunin sa sinumang pumapasok sa kanilang saklaw nang walang pasubali. Sa sandaling yon, si Andy ay lumalamon biglang lumitaw ang timer sa kanyang tiyan at napagtantong naapektuhan siya ng spoil. Gayunpaman, nagpasya siyang maghintay hanggang sa matapos ito, at kapag nangyari yon, ang kanyang balat ay nagsisimulang mabulok sa paraang hindi kayang pagalingin ng kanyang malakas na pagbabagong buhay. May sinabi ang babaeng zombie sa kanyang zombie language, at bigla, inanunsyo ni Andy na magpapakasal siya sa babaeng zombie. Lubos na naguguluhan sina Azumo at Shen, kaya ipinaliwanag ni Andy na ang kanyang kalahating zombie na katawan ay nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang kanyang wika, at pumayag ang babaeng zombie na ibunyag ang lokasyon ng spoil kung magpakasal si Andy. Sumang-ayon si Azumo sa plano, at habang sumusulong si Andy, pinaalala ni Shen sa kanya na ang layunin nila ay hulihin si Spoil, hindi patayin ito. Hindi nagtagal, nakita ni Azumo ang isang batang lalaki sa kanal na hindi pa nagiging zombie, at nang habulin niya ito, agad siyang pinigilan ni Shen, nagbabala na kung lalapit pa siya, mapapasok siya sa sakop ng kakayahan ni Spoil. Biglang naglabas ang bata ng baril at inakusahan sila ng mga ahente na ipinadala para tapusin siya at ang mga kaibigan niya dahil unti-unti na silang nagiging zombie. Gayunpaman, nakaramdam ng matinding awa para sa kanya, binaliwala ni Azumo ang babala at lumundag sa sakop ni Spoil para yakapin ang bata. Sinusundan siya ni Shen papasok, at agad na lumilitaw ang mga timer sa kanilang mga katawan. Samantala, nagdaraos ng seremonya ng kasal si Andy kasama ang babaeng zombie, na tinutupad ang pangarap nito. Sabi niya na matagal na niyang gustong magsuot ng damit pangkasal, at nagpapasalamat kay Andy sa pagtupad nito. Pagkatapos ay pakiusap niya na wakasan ni Andy ang paghihirap ng kanyang mga kaibigang zombie, at itinuro kay Andy ang rebulto sa tabi nila, na inilalantad na si Spoil pala yun. Nang atakihin ni Andy ang rebulto, lumitaw si Spoil sa kanyang tunay na nakakatakot na anyo. Paulit-ulit na pinukpok ni Andy ang nilalang gamit ang malaking kampana ng bayan. Habang hinihikayat ang mga zombie na maghiganti kay Spoil at sumugod sa kanya. Sa loob ng imburnal, ipinakilala ni Azumo ang kanyang sarili sa bata, at sinabi ng bata na ang pangalan niya ay Ken. Ipinaliwanag ni Ken na kailangan niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan, dahil siya ang pinakamatanda sa kanila, at malumanay siyang tiniyak ni Azumo na protektahan din niya ito, pagkatapos ay nagtanong kung ano ang nangyari sa bayan. Sinimulan ni Ken na ipaliwanag na 1 linggo na ang nakalipas, ang mga tao ng Langang ay payapang namumuhay at nagagalak sa kanilang buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang lumitaw si Spoil at nagsimulang gawing mga zombie ang mga taong bayan. Si Ray, nang makita ang panganib, tinipon siya at ang kanyang mga kaibigan ng guro ni Ken at dinala sa isang emergency bunker. Bago umalis,
hinikayat niya silang ipagpatuloy ang pagtupad sa kanilang mga pangarap, katulad na lang ng kanyang patuloy na pangangarap na maging isang bride, kahit na malapit na silang maging parang mga zombie. Biglang umiyak ang isa sa mga kaibigan ni Ken, isang babae na nagngangalang Mai. Napansin nila na ang mga numero sa kanyang katawan ay malapit nang umabot sa 0, at inaliw siya ni Ken sa pamamagitan ng pagkukwento tungkol sa kanyang pangarap na maging isang kagubatan balang araw at binigyan ang kanilang guro ng ilang bulaklak, ang kanyang paboritong bulaklak. Habang kumakalma siya at ngumingiti ulit, napansin ni Izumo na dahan-daang tumataas ang mga numero ni Mai. Sa sandaling yun, nakarinig sila ng malalakas na ingay na nagmumula sa ibabaw, na umaalingaw-ngaw mula sa laban ni Andy. Nang umakyat sila para tingnan kung ano ang nangyayari, gulat silang makita na hindi inaatake ng mga zombie si Andy, ngunit sinusuportahan pa nila ito laban kay Spoil. Nang makita sila roon, inatasan ni Andy si Ken at ang iba pa na protektahan ng kanyang bagong nobyang zombie, at agad namang nakilala ni Ken ang babaeng zombie bilang kanilang guro. Nang tumakbo si May para yakapin siya, nagpasalamat ang guro sa kanila sa pag-iingat sa kanyang mga estudyante. Bigla na lang, may isang zombie ang bumangga kay Izumo, at nang atakihin ng zombie na yun si Spoil, bahagyang malas ang sinapit ni Spoil. Nang makita ito, napagtanto ni Andy kung ano ang nangyayari at inutusan ang mga zombie. Hawakan si Izumo kaya sila ay magiging mga buhay na bomba. Nagprotesta si Izumo, ngunit bago siya makakilos, niyakap siya ng guro, handang mamatay para sa kanyang mga estudyante. Napuno ng luha ang mga mata ni Izumo habang niyayakap pabalik ang guro gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, sumugod ang guro papunta kay Spoil, at sumigaw si Izumo ng babala, nararamdaman na isang malaking agos ng kamalasan ang paparating. Hinayla ni Spoil ang guro, at dahil sa kamalasan ni Izumo, nahulog si Spoil sa isang gusaling puno ng mga pampasabog. Pagkatapos ng pagsabog, hinawakan ni Izumo ang bawat natitirang umaataking zombie, ikinakalat ang kamalasan sa kanila. Samantala, inihatid ni Shen sina Ken at ang kanyang mga kaibigan pabalik sa bunker para mapanatili silang ligtas. Nang ipaalam ni Izumo at Shen kay Andy na sila ay naapektuhan ng sumpa ni Spoil, nagpasya si Andy na dapat nilang iwanan ang ideya na hulihin si Spoil at sa halip ay ituon ng pansin sa pagtalo dito, dahil ayaw niyang maging zombie si Izumo. Sa sandaling yun, sinipsip ni Spoil ang lahat ng mga zombie sa lugar, nagbagong anyo sa mas mapanganib na anyo, at nagpakawala ito ng isang napakalaking sinag na sumire sa Statue of Liberty mula sa malayo. Agarang binalaan ni Mui si Shen at ang iba pa na huwag tamaan ng sinag, ngunit ginawang halos imposible sa pamamagitan ng pagpapaputok ng maraming sinag ng sabay-sabay. Napansin ni Andy na binaril ang isa niyang braso, at agad-agad, pinutol niya ito mismo at napagtanto na ang atake ay sanhi ng agarang kamatayan sa mga buhay na nilalang sa pamamagitan ng mabilis na pagkasira sa kanila. Nang sumugod si Andy kay Spoil, pinabagsak siya ng halimaw at marahas siyang ibinagsak sa lupa. Pagkatapos ay iniunat nito ang kanyang ulo at lumapit kay Shen at Izumo. Biglang umurong si Shen, at nagsimulang magbigay ng talumpati si Spoil tungkol sa kung paano ang mga tao lamang ang bahagi ng kalikasan na tumatangging mabulok. Hindi tulad ng ibang mga bagay na may buhay, putol ni Izumo, na nagpapahayag na ang mga taong katulad niya ay ayaw mamatay upang makamit ang kanilang mga pangarap, katulad ng kung paano niya gustong makahanap ng pag-ibig, at sa sandaling yun, ang timer sa kanyang tiyan ay tumataas. Pagkatapos ay inanunsyo ni Shen ang kanyang sariling pangarap na maging pinakadakilang nilikha, at hinampas niya si Spoil sa ulo gamit ang kanyang tungkod, at ang kanyang mga numero ay tumaas ng husto. Habang inaatake ni Andy ang halimaw, binabalaan niya si Shen na huwag masyadong lumapit, na nagpapaliwanag na sinumang lumapit ay nanganganib na maapektuhan ng kapangyarihan ni Spoil. Kalmadong sumagot si Shen na hindi ito problema, na nagsasabi na nalaman na niya na ang pagnanaknak ni Spoil. Ang epekto ay gumagana lamang sa loob ng kanyang katawan, hindi sa kanyang ulo, kaya inaatake ni Shen ang ulo. Lumalayo, muling hinahampas ni Shen ang ulo ni Spoil gamit ang kanyang baston na kingko na malayang lumalaki at lumiliit sa kanyang utos. Nakilala ito ni Andy Izumo bilang parehong ginamit ni Wukong. Gamit ang baston at ang kanyang kakayahan, pinipigilan ni Shen ang kilos ni Spoil at paulit-ulit itong hinahampas sa ulo, na nagiging sanhi ng pagkainis at pagkalito ng halimaw sa nangyayaring salamangka. Pagkatapos ay ibinunyag ni Shen ang tunay na kalikasan ng kanyang kakayahan, hindi totoo,
na nagiging sanhi sa mga kalaban na gawin ang kabaligtaran ng gusto nilang gawin, ngunit gumagana lamang ito kung tunay na nakadarama si Shen ng pagmamahal sa ang kanyang target. Nang tangkain ni Spoil na muling paputukin ang kanyang disintegration laser, lubusan itong pinawalang bisa ni Shen. Habang patuloy siyang nakikipaglaban, nasa sabik niyang binabanggit kung paano ang labanang ito ay malapit na siyang payagang masaksihan ang tagumpay, ang Diyos ng tagumpay sa aksyon. Samantala, hinahawakan ni Andy ang balat ni Azumo sa tangkang maging isang human explosive muli. Gayunpaman, labis siyang nagulat sa biglaang paghawak kaya't wala sa sariling sampal niya ito sa mukha. Habang lumalapit si Andy sa halimaw, biglang gumuho ang lupa sa ilalim niya, at nahulog siya dito dahil sa pagkawala ng lock. Nang dumaluhong si Shen para tingnan siya, sinusupil ng Spoil ang kakayahan ni Shen sa pamamagitan ng paglikha ng makapal na usok, hinaharangan ang kanyang paningin, at sinisira ang kanyang kontrol. Sa sandaling yun, nagkaroon ng ideya si Azumo at sinabi na walang maaaring mabulok o masira sa kalawakan dahil ito ay vacuum na walang halumigmig. Gamit ang impormasyong ito, nag-isip si Shen ng plano na ipadala sina Andy at Spoil sa kalawakan, kung saan mawawala ng silbi ang kakayahan ni Spoil. Ibinahagi ni Shen ang plano kay Andy, at nagpahiwatig na kakailanganin ni Andy na magbagong anyo sa kanyang anyong Diyos ng digmaan, dahil hindi makakaligtas ang kanyang normal na katawan sa paglalakbay. Matapos matanggap ang kinakailangang mga koordinado mula kay Mu, ginagamit ni Andy ang tauhan ng Kinko upang ilipat ang kanyang sarili sa kalawakan. Bago umalis, iniabot niya kay Shen ang kanyang limiter, na nakadikit sa kanyang ulo. Sa kalawakan, napagtanto ni Spoil na ang pangunahing kakayahan nito ay ganap na nawala ng bisa, at sa desperasyon, pinaputok nito ang kanyang disintegration laser patungo sa mukha ni Andy. Agad na nag-regenerate si Andy at pagkatapos ay nagbagong anyo sa kanyang War God form, na nagkaroon ng mahabang umaagos na buhok. Sa formang ito, madaling nilupig ni Andy si Spoil, habang winasak niya ang katawan ng halimaw at ipinadala ang ulo nito pabalik sa lupa. Mas piniling namnamin ang sandali kaysa tapusin agad ang lahat. Pagkatapos ipaalam ni Mu kay Shen na tapos na ang misyon, pinapunta ni Shen sina Ken at ang kanyang mga kaibigan sa ligtas na lugar. Hindi nagtagal, bumalik si Andy sa labanan sa isang madamdaming paraan. Dinala ni Shen ang core ni Spoil pabalik sa base ng Union at inihanda ang sarili na harapin ng Diyos ng digmaan, si Victor. Sa sandaling yun, nagsimulang lumabas si Victor habang nahihirapan si Andy na mabawi ang kontrol sa kanilang pinagsamang katawan. Napagtanto ni Victor na si Azumo ang dahilan kung bakit patuloy na lumalaban si Andy at dahan-daang lumalapit sa kanya. Sinubukan ni Shen na pigilan si Victor, pero nilampasan siya ni Victor. Tuluyang kayang talunin ang kakayahan ni Shen at madali siyang talunin. Nang makita ito, inabot ni Azumo at hinawakan ang katawan ni Victor, sinusubukang gamitin ang kanyang kakayahang unlock, ngunit laking gulat niya, walang nangyayari, at sinabi ni Victor na hindi na siya apektado ng kanyang puny ability. Nang tangka ni Victor na tapusin siya, nagbigay si Azumo ng taos-pusong pananalita kay Andy, ipinapaalala sa kanya ang lahat ng kanilang ipinangakong gawin ng magkasama. Gayunpaman, hindi pa rin umapekto ang kanyang unlock kay Victor. Biglang nakabawi si Shen at gumamit ng isang malakas na teknik ng kung fu upang itulak si Victor ng mataas sa himpapawid, na nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang tawagan ang para sa backup. Sa momentum na yun, sa pamamagitan ng bitak sa kalawakan, dumarating ang mga kawal sa anyo ng lahat ng miyembro ng Unyon. Sama-sama, naglunsad ang pangkat ng Unyon ng sunod-sunod na nakamamatay na atake, sinupalpalan si Victor. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong katawan. Pagkatapos ay humakbang si Juice, binunot ang kanyang espada at naghandang harapin si Victor ng mag-isa sa isang duelo. Nagbanggaan ang mga espada ni Victor at Juice, paulit-ulit na nagtagisan ang kanilang mga talam. Pagkatapos ng isang matinding labanan, sa wakas ay nagawang hatiin ni Juice si Victor ng malinis. Sa kasamaang palad, kahit na hindi sapat para pigilan siya, gumanti si Victor sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga bala ng daliri patungo kina Azumo at Shen. Bago pa man sila maabot ng mga atake, gumalaw si Top ng mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng kahit sino, at sa isang iglap, sinunggaban niya sina Azumo at Shen at dinala sila sa ligtas na lugar. Sinubukan ni Victor na durugin sila gamit ang Kinko staff,
ngunit mabilis na kumilos si Shen at pinaliit ang sandata bago pa man ito tumama. Nagpasalamat si Izumo kay Top sa pagliligtas sa kanila, at ipinagkibit balikat lamang niya ito. Gayunpaman, nakaramdam ng hindi mapalagay si Izumo, napapansin na si Victor ay gumagalaw ng walang direksyon. Nang tanungin niya si Top kung paano nila siya matatalo, umamin siya na hindi niya alam, dahil noong huling beses. Napigilan si Victor, gumana lang yun dahil kasama nila si Gina. Inutusan ni Izumo si Top na dalhin siya kay Andy, naniniwalang maaabot niya ito, at pumayag si Top, ngunit nalulungkot para sa kanya dahil ang Andy na haharapin niya ay hindi na ang dating taong kilala niya. Bago siya umalis, inabot ni Shen sa kanya ang limiter card ni Andy at binigyan siya ng baril para sa proteksyon. Determinado, bumalik si Izumo sa larangan ng digmaan. Samantala, pinakawalan ng mga miyembro ng Union ang kanilang pinakamalakas na atake kay Victor, at tumugon siya sa pamamagitan ng paglikha ng maraming kopya ng kanyang sarili, na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang bawat miyembro ng pantay-pantay at gapiin sila sa pamamagitan ng mga numero. Nang dumating sina Izumo at Top, agad niyang itinuro ang tunay na Victor, ang nakikipaglaban kay Juwiz. Nang tanungin ni Top kung paano niya nalaman, ipinaliwanag ni Izumo na ang tunay ay nakasuot ng damit at gumagamit ng kanyang katana. Sa tulong ni Top, tumalon si Izumo kay Victor at idiniin ang kanyang dibdib sa kanya, para siguradong magdikit ang kanilang balat. Ipinaliwanag niya sa iba na ito ay sisiguraduhin na siya ay tatamaan ng napakalaking alon ng paglaya, kahit ano pa man ang personal niyang nararamdaman tungkol sa kanya. Nang marinig ito, sinabi ni Juwiz na pipilitin niyang lumitaw si Andy kahit sandali lang. Inuutusan niya si Izumo na gamitin ang kanyang kakayahan agad pag nangyari yon. Sumisigaw si Victor na hindi niya papayagan si Andy na muling magkontrol at lumilikha pa ng maraming clone para atakihin si Izumo, pero agad pumagitna ang mga miyembro ng Union at sinisira ang mga clone sa paligid. Kasabay nito, sumugod muli si Juwiz kay Victor, nagliliyab ang kanyang espada. Nang harangin ni Victor ang atake, inuutusan ni Juwiz ang iba na protektahan si Izumo sa lahat ng paraan at muling umatake. Nagmamakaawang kinakausap ni Izumo si Andy, sinusubukang abutin siya sa pamamagitan ni Victor, at tinatangka ng Diyos ng digmaan na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagpapanggap na babarilin ang kanyang mukha gamit ang daliri, ngunit sinipa ni Top ang kanyang kamay upang pigilan bago pa man niya magawa. Naalala ang lahat ng panahong nakasama niya si Andy. Binaril ni Izumo si Victor sa ulo, at ipinasok niya ang kanyang kamay sa sugat at sinabi na bibigyan niya ito ng pinakamalaking kamalasan na naranasan nito. Sa sandaling yun, nabawi ni Andy ang kontrol sa kanyang katawan at tiniyak na tatanggapin niya ang kamalasan sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Pagkatapos nilang maghalikan, mabilis na nagbabala si Izumo sa lahat na aktibong na ang kanyang kamalasan. Agad na umatras ang iba at tinangkang habulin sila ni Victor, ngunit pinigilan siya ni Shen gamit ang kanyang kapangyarihan. Bigla, isang malaking bagyo ng mga bulalakaw ang bumagsak mula sa langit, lubusang winasak si Victor at ang buong syudad ng Loning. Matapos hamupa ang pagkawasak, hinanap ni Izumo sa mga guho at maingat na ibinalik ang limiter card ni Andy sa kanyang ulo. Ilang oras ang lumipas, nagising si Izumo sa isang kama sa ospital. Pinagalitan niya si Andy dahil sa pagiging pabaya nito, nanginginig ang kanyang boses habang napupuno ng luha ang kanyang mga mata, at inamin niya kung gaano siya natakot na baka mapag-isa na naman siya. Marahang tinapak ni Andy ang ulo niya at nagpasalamat sa kanya sa pagpapabalik sa kanyang katinuan. Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa meeting room, kung saan inanunsyo ni Apocalypse ang resulta ng 6 na misyon na iniatas sa Union. Sa loob ng isang abandonadong gusali, isang lalaking may takip sa mata ang iginapos sa upuan ang negator na kilala bilang Unseen. Tumutulo ang dugo mula sa hindi nakikitang katawan ni Unseen habang kalmadong ipinapaliwanag ng lalaki ang kanyang kakayahan. Pwede gawing invisible ni Unseen ang kanyang sarili at kahit anong itinuturing niyang pag-aari sa pamamagitan lamang ng pagpikit ng kanyang mga mata. Inamin ng lalaki na sinugatan niya ang tiyan ni Unseen para hindi ito makatakas, ngunit nag-alok siya ng kasunduan, nangangakong susupilin ang kakayahan ni Unseen kung papayag itong sumali sa kanyang grupo. Sa Union Facility naman, nakaupo si Izumo sa bilog na mesa ng. Biglang lumitaw si Apocalypse para ipahayag ang resulta ng misyon. Napagtanto niya na nakatulog siya hanggang ika-31 ng Agosto, nagsimula si Apocalypse sa pagdedeklara na ang unang misyon, ang paghuli sa Yuma Burn,
ay matagumpay na nakumpleto. Bilang gantimpala, ang Union ay makakatanggap ng ika-11 upuan sa round table, na pupunuin ng isa pang negator. Pagkatapos, ipinahayag ni Apocalypse na ang pangalawang misyon ay nakumpleto na rin, kung saan ang human na tinatawag na EDM ay nahuli, kaya bilang gantimpala, ibinunyag ni Apocalypse ang lokasyon ng negator na kilala bilang Unburn. Sumunod, kinumpirma niya ang tagumpay ng ikatlong misyon, na kinasangkutan ng pagtalo sa ang wikang Yuma. Bilang gantimpala, pinag-isa ni Apocalypse ang lahat ng wika sa mundo sa Ingles. Para subukan kung totoo ang gantimpala, kinausap ni Shen si Mui sa Chinese. Tinitigan siya ni Mui na naguguluhan, walang maintindihan kahit isang salita. Kinumpirma nito na hindi na kayang magsalita o maintindihan ng mga hindi negatibo ang ibang wika maliban sa Ingles. Nagpatuloy si Apocalypse, sinasabing natapos na ang ika-4 na pagsubok sa pamamagitan ng pagkuha sa nakaraan ng Yuma. Bilang premyo, ibinigay niya ang lokasyon ng artepakto na tinatawag na rebelyon. Pagkatapos, inihayag niya ang tagumpay sa ika-5 pagsubok, ang pagdakip kay Spoil, at ginantimpalaan ang Union sa pamamagitan ng pagbubunyag ng lokasyon ng negator na nasa pagkukumpuni. Ikinatutuwa ito ni Azumo, dahil nangangahulugan na may pagkakataon na silang pagalingin si Andy, samantalang bale wala naman ito kay Andy. Ngunit, inanunsyo ni Apocalypse na nabigo ang huling misyon, dahil hindi natagpuan ng Union si Unseen. Sinabi ni Andy na lahat ng investigador na ipinadala para hanapin si Unseen ay namatay, kaya hinala niya na posibleng nabihag na ni Unrepair si Unseen. Bilang parusa sa pagkabigo sa huling misyon, lumikha si Apocalypse ng isang malaking bagong Yuma na tinatawag na Galaxy at pinakawalan ito sa ibabaw ng lupa. Agad na si Jules, ipinatawag ang isang nilalang na tinatawag na Move, na nagdadala sa lahat sa Australia para magpalamig kasama si Crocodile Dundee. Pagdating nila, ipinapaliwanag ni Jules kay Azumo na kailangan nilang harapin agad ang mga penalty Yuma kapag lumitaw ang mga ito, dahil ang kanilang mga panuntunan ay palaging humahantong sa pagkasira ng sangkatauhan. Sa sandaling yun, ang Galaxy Yuma ay lumilikha ng buong solar system sa kalangitan. Tinitipon ni Nico ang isang pangkat ng mga siyentipikong hindi negator sa ilalim ng kanyang pamumuno at ginagamit sila upang ilipat ang malaking dami ng impormasyon tungkol sa bagong realidad na ito diretso sa kanyang utak. Matapos makumpleto ang paglilipat, ipinapalam ni Nico sa grupo na ang mga nilalang na galing sa kalawakan na likha ng galaxy ay sumasalakay sa daigdig. Isang malaki at nakapandidiring alien na kilala bilang anak ang lumitaw at nag-utos na sumuko ang sangkatauhan. Ngunit, determinado si Zeus na ipakita kung bakit ang mga tao ang nilikha sa imahe ng Diyos, at inilunsad niya ang kanyang kakayahan, Unjustice. Dahil sa kanyang kapangyarihan, naglaban-laban ang mga barko ng alien at sinira ang kanilang mga sarili. Pagkatapos ay sinabi niya kay Andy at Azumo na kaya pa ng Union na tumanggap ng isa pang parusa, dahil nahaharap na sila sa kanilang ika-9, ngunit binalaan niya sila na ang ika-100 parusa ay mangangahulugan ng katapusan ng mundo. Ipinapaliwanag ni Zeus na ang pangunahing prioridad ngayon ay ang pagkuha ng ika-11 miyembro ng Union, at kung ang natitirang mga upuan ay hindi mapunan sa loob ng 3 buwan, may karagdagang parusa na ipapataw. Matapos takutin ng alien sa pamamagitan ng isang makapangyarihang talumpati, inatasan ni Zeus sina Andy, Azumo, at Tatiana na hanapin ang at ayusin ito. Ilang araw ang lumipas, si Azumo ay nasa isang shopping mall, at labis siyang kinakabahan dahil napakaraming celebrity sa paligid niya. Ngunit bigla, sumulpot si Andy at sinusubukang makipaglandian sa kanya. Ilang araw bago yun, ang dalawa ay nakasakay sa isang magarang eroplano, at ipinaalam ni Andy kay Azumo na may isang subasta sa black market na malapit ng maganap. Ipinaliwanag niya na ang subastang ito ay tungkol sa mga negador, na hindi pa kayang pigilan ng Union, at ang mga taong nasa likod nito ay mga miyembro ng internasyonal na mafia. Palagi nilang ginagawa ang subasta sa mga lihim na lugar, pero sa wakas ay natuntun sila ni Zeus. Sabi ni Andy, ang susunod na subasta ay magsisimula sa hating gabi sa isang marangyang barko sa Rio de Janeiro, Brazil, at ang plano nila ay palihim na makapasok sa barko bilang mga panauhin gamit ang 3 espesyal na pass na ginawa ni Nico para mahanap si Unrepair. Sinabi ni Andy na kailangan nila ng mga pagbabalat kayo dahil tanging mga kilalang tao lang ang pinapayagan sa kaganapan.
Sa kasalukuyan, natarante si Azumo nang sinusubukan niya ang mga damit na halos nagpapakita ng kanyang katawan na pinili ni Andy para sa kanya, at ipinapaliwanag nito na gusto niyang isuot niya ang mga ito para mahawakan niya ang balat niya at ma-trigger ang kanyang kakayahan. Naaalala ni Azumo ang isang pag-uusap nila ni Juice, at nag-alala siya na baka makabigat siya kay Andy at Tatiana sa misyon. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Juice na naniniwala siyang ang kamalasan ni Azumo ay kalaunan ay lalakas ng sapat para talunin ang Diyos. Idinagdag ni Juice na gusto niyang makatrabaho ni Azumo si Andy at umibig dito para lumakas siya ng sapat para pigilan ang Ragnarok, na malapit na. Sa kasalukuyan, nagawa ni Azumo na pumili ng kanyang magiging disguise. At habang palabas sila ng mall, nagsisimula na namang kumilos ng kakaiba si Andy, kaya ginagamit ni Azumo ang kanyang kamalasan para matauhan siya habang nakaupo sila sa tabing dagat. Inaamin ni Andy na hindi niya sigurado kung siya ba o si Victor ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan, at pinapangako ni Azumo na lagi niya siyang ibabalik, kahit ilang beses pa siyang sakupin ni Victor. Nang sinusubukan niyang tulungan si Andy na tumayo, nakalimutan niyang hindi niya suot ang kanyang guantes, at aktibo ang kanyang kamalasan nang hinawakan niya ito, na nagdulot kay Tatiana na biglang lumitaw at madaganan siya. Sinabi ni Tatiana na ang plano ay para sa undead unlock dude na pumasok sa magpanggap na mag-asawa sa subasta habang iniimbestigahan niya ang labas ng barko. Tapos, sa araw ng subasta, sina Azumo at Andy ay pumasok sa gusali ng subasta na nakad-disguise. Pagdating nila sa ballroom, nagulat si Azumo nang marinig ang mga mayayamang tao na nag-uusap tungkol sa mga yuma. Pumunta sila sa isang tahimik na lugar kung saan ipinaliwanag ni Andy na naiintindihan nila ang Ingles salamat sa isang gadget mula kay Shen. Nag-isip si Azumo kung ang mga taong ipinagbibili sa subasta ay may mga buhay na kasing lungkot ng sa kanya. Binigyan siya ni Andy ng lakas ng loob at ipinaalala na nasa panig siya ng unyon. Sa ibang lugar, nagpanggap si Unrepair na may asawa, lalaki kasama ang kanyang katulong, si Latla, at nang tangkain siyang barilin ng mga gwardya, agad niya silang winasak. Pagkatapos, tinawag niya ang iba pang miyembro ng kanyang grupo, sina Feng at Freed. Nakita sila ni Tatiana na nagpaplano at sinabi sa grupo na may 4 na kalaban na negator sa barko. Ipinaliwanag ni Juice na sila ay mga mangangaso ng negator na humuhuli sa iba upang maghayganti sa mundo. Nang marinig yun, umakyat si Azumo sa likod ni Andy habang naghahanda silang harapin sila. Sumugod si Andy sa ballroom, at tinangkang harangan siya ng isang gwardya, ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Andy. Kaagad pagkatapos, binaril niya si Tatiana at inutusan siyang ibigay mo sa kanya ang kanyang espada. Di nagtagal, narating niya ang isang mahabang pasilyo kung saan ilang gwardya ang nagsimulang magpaputok ng mga bala sa kanila, at iniabot ni Tatiana kay Andy ang kanyang espada sa tamang oras. Sa sandaling yun, hindi sinasadyang nagdulot si Azumo ng isang di magandang pagsabog at ang lakas nito ay nagpabagsak sa kanila sa isang mas mababang bahagi ng barko. Patuloy na tumakbo si Andy sa hagdanan habang buhat pa rin si Azumo, at narating nila ang isa pang pasilyo, ngunit ito ay puno ng mga bante ng dinamita. Agad na sumabog ang mga pampasabog, na lumikha ng malaking pagsabog. Sa ibang bahagi ng barko, isang batang negator na nagngangalang Chikara ang nasukol ng isang gwardiya. Ginagamit ni Chikara ang kanyang espesyal na kapangyarihan para pigilan, nananatili ang bantay sa pwesto. Ngunit, sa sandaling tangkain niyang tumakas, nagsisimula na namang gumalaw ang bantay. Napagtanto ni Chikara na hindi niya maaaring pigilan ang kaaway at makatakas ng sabay, at nakakaramdam siya na parang wala siyang malulusutan at nag-iisip kung paano siya makakaligtas. Hindi pa nagtatagal, nasa paaralan pa si Chikara at lubos na nalilito. Napansin niyang biglang nagsasalita ng Ingles ang lahat maliban sa kanya. Habang nagrereklamo siya tungkol dito sa wikang Hapon, bigla siyang dinukot ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot at ginawang bihag. Sa kasalukuyan, nagsisimula ng manginig si Chikara sa takot habang nawawala ang bisa ng kanyang kapangyarihan. Naghahanda ang Yakuza na barilin siya sa binti, pero biglang sumulpot si Unrepair at pinatay muna ang bantay. Habang papalapit si Unrepair sa bata, ipinapaliwanag niya kung paano mapipigilan ng kapangyarihan ni Chikara ang pagkilos ng iba basta nananatili siyang tahimik na tahimik. Sabi ni Unrepair na si Chikara mismo ang uri ng negator na may limitasyon na hinahanap niya.
Sinusubukan ni Chikara na magpanggap na isa lang siyang normal na tao sa pamamagitan ng pagsasalita ng utal-utal na Ingles, umaasa na iiwanan siya ni Unrepair at ng kanyang mga kasama. Gayunpaman, hindi naniniwala si Creed sa kanyang ginagawa. Para subukan ng bata, itinutok ni Creed ang isang mabigat na machine. Tutok ang baril sa kanya. Nagsimulang magbilang si Creed pababa mula 5, at natatakot si Chikara na siya ay mamamatay na. Nang sa wakas ay pumutok si Creed, tumalon si Andy sa harap ng bata at ginamit ang kanyang katawan bilang panangga para harangin ang mga bala. Sumama rin si Azumo sa eksena. Binigyan niya si Chikara ng isang espesyal na kurbata na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang kanilang wika agad-agad. Bigla, hiniwa ni Unrepair ang lalamunan ni Andy, kaya't sumirit ang dugo kung saan-saan, at ipinaliwanag niya na ang sugat ni Andy ay hindi gagaling hanggang sa siya ay aktwal na mamatay. Sinubukang putulin ni Andy ang ulo ni Unrepair, ngunit sinabi ni Unrepair na ito ay walang silbi. Ibinunyag niya na ang kanyang kakayahan ay pumupuksa sa lahat ng kapangyarihang pagpapagaling. Iginigiit niya na isuko nila si Chikara upang wakasan niya ang buhay ng bata at ibigay ang kanyang mga kapangyarihan sa isang mas kapaki-pakinabang. Sa halip na sumuko, sumugod si Andy, at nagawang hiwain ni Azumo ang ulo ni Andy, at lumipad ang kanyang ulo sa hangin upang bigyan si Unrepair ng literal na paguntog ng ulo. Habang sumulpot si Tatiana at binangga si Creed sa pader, tinangka ni Andy na pabagsakin si Unrepair gamit ang isang teknik sa espada, ngunit nakailag si Unrepair at tinaga ang parehong braso ni Andy. Sinubukan ni Andy na lumaban sa pamamagitan ng pagpukol ng kanyang putol na mga braso sa kanyang kaaway, ngunit ginagamit ni Latla ang kanyang kapangyarihan upang harangin ang atake. Inaamin ni Unrepair na sina Andy at Azumo ay may malaking tapang, ngunit tinatawag niyang duwag si Chikara at sinasabing nararapat siyang mamatay dahil pinipigilan siya ng kanyang takot na gamitin ng tama ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, si Unrepair ay naghagis ng isang matalim na talam kay Chikara. Sinubukan itong harangin ni Andy, ngunit dumiretso ang talam sa kanyang braso at tumama kay Azumo sa tiyan. Nagalit si Andy at naghandang maging kanyang makapangyarihang anyong War God Victor, ngunit pinigilan siya ni Azumo. Nang dumating ang mas maraming armadong gwardya, nagpasya si Unrepair na lumayo sa lugar. Habang naghahanda ang mga gwardya na tapusin sila, naalala ni Chikara ang huling mga salita ng kanyang ina sa kanya bago siya namatay. Ang alaalang ito ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon, at ginagamit niya ang mas malakas na bersyon ng kanyang kakayahang di natitinag upang pigilan ang lahat ng mga paparating na bala sa ere na parang siya si Magneto. Samantala, nakikipaglaban si Creed kay Tatiana, at binato niya ito ng granada, ngunit walang nangyari sa kanya. Sinubukan ni Tatiana na suntukin ang ulo niya, ngunit pumagitna si Feng at hinarang ang kanyang atake, at binigyan nito si Creed ng pagkakataong bumato ng mas maraming granada sa kanya. Habang sinusubukan ni Tatiana na malaman kung ano ang espesyal na kapangyarihan ni Feng ay, bigla niya itong ibinabagsak sa lupa, at nagulat siya nang makita na ang kanyang baluti ay nagkalamat at ang kakayahan ni Feng na magpawalang bisa ay may kakayahang sumira sa kanyang protection. Ibinigay naman ni Andy kay Tatiana ang masamang balita na nasaktan ni Unrepair si Azumo, kaya ipinaliwanag niya na kailangan nilang talunin si Unrepair sa loob ng susunod na oras, at kung hindi, mamamatay si Azumo dahil yun na lang ang natitirang oras niya. Nang marinig ito ay naalala ni Tatiana ang unang pagkakataon na nakilala niya si Andy. Pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, tinawag niya si Andy sa isang pribadong silid para labanan siya. Sa laban na yon, sinabi niya kay Andy na siya ay hindi siya tatanggapin bilang kalaro dahil siya ang kumuha ng buhay ni Gina. Sinalakay niya ito gamit ang kanyang mga braso na robot at sumigaw na wala siyang ideya kung ano ang naramdaman niya para kay Gina sa loob ng 40 taon. Sumagot si Andy na alam niyang mahal niya si Gina, ngunit kailangan niya pa rin siyang talunin. Ito ang lalong ikinagalit ni Tatiana, at nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok para makaganti. Sa gitna ng laban, muntik nang matamaan si Azumo ng braso ng robot, at nailigtas siya ni Andy gamit ang itaas na bahagi ng kanyang katawan habang ang ibabang bahagi naman niya ay nadaganan ng braso ng robot. Napagtanto ni Tatiana na muntik na niyang mapatay si Azumo, at pinutektahan siya ni Andy. Sinabi ni Nico kay Tatiana na kumalma, sinasabing ang susunod na misyon ang magpapatunay kung karapat-dapat ang lalaki na mapabilang sa team. Bigla,
Tumalon si Andy papunta kay Tatiana na walang saplot. Matapos maabot ng katawan ni Andy ang mukha ni Tatiana, nagsimulang mag-init ang robot suit ni Tatiana. Sinabi ni Nico kay Andy na ilayo agad si Izumo, at ipinaliwanag niya na ang suit ay isang sisidlan na naglalaman ng kapangyarihan ni Tatiana, na sapat para wasakin ang buong bayan. Gayunpaman, kumapit si Izumo kay Tatiana, at umiiyak, umamin siya na siya ang tunay na nagtapos. Gina na ginagamit ang kanyang malas na kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na nakikipaglaban lamang si Andy para maprotektahan siya, at humingi siya ng paumanhin kay Tatiana at nangakong babawi sa pagkawala ni Gina. Pagkatapos ay tinanong niya si Tatiana kung maaari silang maging magkaibigan, at sa wakas ay kumalma si Tatiana at nakontrol muli ang kanyang suit. Pagkatapos, nagkamayan ang dalawang babae upang simulan ang kanilang bagong pagkakaibigan. Sa kasalukuyan, nakatakas si Andy sa mga gwardya kasama sina Chikara at Izumo. Sinabi niya kay Tatiana na hindi niya ito matutulungan sa ngayon, at sinabi naman ni Tatiana sa kanya na pumunta na sa labas habang binubuksan niya ang kanyang robot suit. Ipinahayag niya na hindi na siya kailanman patawarin ang mga kontrabida sa pananakit kay Izumo na kanyang mahal na kaibigan, at lubusan niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Muling pinaputukan siya ni Creed gamit ang kanyang machine gun, ngunit natutunaw ang mga bala pagdikit pa lamang sa kanyang baluti. Sinubukan niyang gumamit ng knuckle-alasong gas para pigilan siya, ngunit hindi ito gumana. Maraming taon na ang nakalipas, unang nagpakita ang kapangyarihan ni Tatiana noong kanyang birthday party, at ang aksidenteng ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang pamilya at lahat ng malapit. Tumakas siya at kalaunan ay nahuli ng mafia, na sinubukan siyang ibenta sa subasta sa pinakamataas na mag-aalok. Ngunit, nailigtas siya ni Billy sa pamamagitan ng pagbaril sa lahat ng kriminal sa silid, at nakiusap si Tatiana kay Billy na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sa halip, binigyan siya nito ng ilang merienda. Ipinaliwanag ni Billy na ang kanyang kakayahan ay lumilikha ng isang hadlang na hindi matatablan na nagsisimula sa kanyang buhok at balat. Dinala niya siya sa punong tanggapan ng Union, kung saan ginawan siya ni Nico ng katawang robot para tirhan. Ipinangako ni Billy sa kanya na balang araw, ang kanyang kapangyarihan ay gagamitin para protektahan ang isang tao. Sinabi niya sa kanya na pakawalan niya ito kapag dumating na ang panahong yun. Sa kasalukuyan, lumilikha si Tatiana ng isang napakalaking, hadlang na hindi matatabla na sumisira sa buong barko. Ang pagsabog na ito ay nagbibigay kay Andy ng malinaw na tanawin kay On Repair, at habang lumulutang sila sa himpapawid habang daladala ang iba, pinaputukan ni Andy si On Repair ng isang malakas na bala mula sa daliri. Latla, muling ginagamit ang kanyang kapangyarihan para baguhin ang daan ng bala, kaya nagpakawala pa si Andy ng ilang putok sa kanila, pero nailigan din ito ng mga kalaban. Nang sumugod si Andy sa kanila, pinaga niya ni On Repair ang karagdagang rocket booster sa kanyang mga binti para mas mabilis. Sinabi ni Andy kay Chikara na kailangan nilang tapusin ang laban ngayon dahil mamamatay si Izumo kung makakatakas ang mga kontrabida. Inutusan niya si Chikara na gamitin ang kanyang kapangyarihan, kaya huminga ng malalim si Chikara at ginamit ang kanyang kawalan ng pagkilos. Napansin ni On Repair na parang nagyelo siya sa ere, pero iniisip niya na tabla lang dahil hindi rin makagalaw ang grupo ni Andy, at siya. Nag-iisip kung ito ay isang desperadong plano lamang para bumili ng mas maraming oras. Paputok na binaril ni Andy siya, pero parang tumigil ito sa ere. Sa una, akala ni On Repair na sumable ang putok, pero napagtanto niya na si Andy pala ay bumaril mula sa likod ng paningin ni Chikara. Inutusan ni Andy si Chikara na patayin ang kanyang kapangyarihan, at nang gawin niya ito, tumama ang nakapirming bala kay Latla sa likod. Sinabi niya kay Chikara na ibalik ang kapangyarihan, pero bigla nilang nakita na nawala si On Repair sa kanilang paningin. Lumitaw ang kontrabida sa itaas nila at gumamit ng armas na tinatawag na Blade Runner para wasakin ang katawan ni Andy. Sinubukan ni Chikara na i-freeze ulit si On Repair, pero masyado siyang mabagal, at pumutok si On Repair. Maraming enerhiyang hiwa sa kanila. Nagawa ni Chikara na i-freeze ang mga paparating na hiwa, pero sinabi ni On Repair na mamamatay silang lahat sa sandaling kumurap ang bata. Sabi ni Andy na halos malaman na niya kung paano gumagana ang kapangyarihan ni Latla, at sinabi niya kay Izumo na isusugal nila ang lahat sa pagiging random ng kamalasan niya. Biglang lumitaw si Tatiana at gumawa ng isang hindi mahahawakang espasyo na ligtas na itinulak sila sa mga hiwa ni On Repair.
Binulag ni Unrepair si Chikara sa pamamagitan ng pagtalsik ng dugo sa kanyang mga mata at nagpakawala ng isa pang atake, pero hinarang ito ni Andy gamit ang isang madugong galaw na tinatawag na Crimson Crescent Moon. Hinalikan ni Azumo si Andy sa pisngi, at binalaan niya si Chikara na kailangan nila agad ang kapangyarihan nito dahil may paparating na meteor. Sa sandaling yun, tinaga ulit ni Unrepair si Andy, at nahulog si Andy sa ilog kasabay ng pagbagsak ng meteor na ipinatawag ng kamalasan ni Azumo. Sa pag-aakalang talo na si Andy, sumugod si Unrepair kay Chikara, ngunit sa wakas ay naglakas loob ang bata at pinigilan si Unrepair bago pa makabaril si Andy ng bala diretso sa dibdib ng kontrabida. Dinala ni Latla ang sugatang si Unrepair sa bunganga ng balina at sinabi sa grupo na hindi pa siya mamamatay ngayon. Pagkaalis nila, nagsimulang mag-alala si Azumo tungkol sa kanyang sugat, kaya pinatunayan ni Andy na ang kay Unrepair ay bumalik na ang lakas niya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na tuluyan ng gumagaling ang katawan niya. Nagpapasalamat siya kina Azumo, Tatiana, at Chikara sa paggamit ng kanilang mga kakayahan para tulungan siya. Pagkatapos, binibigyan nila si Chikara ng 1 linggo para magdesisyon kung gusto niyang sumali sa union o bumalik sa normal niyang buhay. Makalipas ang 1 linggo, naghihintay sina Azumo at Andy sa labas ng eskwelahan ni Chikara para sa kanyang sagot. Sa natitirang 10 minuto na lang, labis silang nagulat nang makita si Unrepair na lumitaw sa harap nila sa mas maliit na anyo. Nang tanungin ni Azumo kung paano siya nakaligtas, ipinaliwanag niya na namatay talaga siya dahil sa bala ni Andy sa puso. Pero napunta siya sa mas maliit na katawan pagkatapos. Ipinangako niya sa kanila na babalik din siya sa kanyang normal na laki, pero bigla siyang pinalipad ni Andy sa isang malakas na suntok. Kahit natanggal ang kanyang mga ngipin, parang masaya pa rin siya, kaya hinawakan ni Andy ang kanyang damit at sinabi na hindi sapat ang pagbaril sa kanya sa dibdib para mawala ang galit niya. Nagpaumanhin si Unrepair at tinanong si Azumo tungkol sa sugat niya sa tiyan, kaya sinabi niya na ginamo na siya ng doktor. Pagkatapos ay binigyan niya si Azumo ng baril bilang regalo, pero nang hawakan niya ito, nakita niya ang isang nakakatakot na pangitain ng isang nilalang na sumisira sa buong mundo. Sumigaw siya at nahulog ang baril sa sahig bago tanungin si Andy. Unrepair, ano ang nangyayari? Nang kunin ni Andy ang sandata, nakita rin niya ang eksaktong parehong pangitain, at ipinaliwanag ni Unrepair na ang nilalang na nakita nila ay ang Diyos pala. Sinabi ni Unrepair na nagdesisyon ang kanyang grupo na pamunuan ng planeta bago dumating ang Diyos dahil napagtanto nila na walang sino man ang may pagkakataong talunin ang ganoong kapangyarihang nilalang. Sinabi ni Andy na panandalian lang ang kanilang pamumuno, ngunit sinabi ni Unrepair na may kalamangan ang kanyang grupo dahil handa silang sumugal na hindi gagawin ng unyon. Habang sinusubukan ni Andy na intindihin ang ibig niyang sabihin, nakatanggap siya ng tawag mula sa unyon na nagpapalam sa kanya na ang kanilang mga miyembro ay kasalukuyang nakikipaglaban sa mga Negator Hunter sa 2 magkaibang lugar. Ibinunyag ni Unrepair na ang kanyang grupo ay tinatawag na Under an Unrepair. At sinasabi na gusto nilang baligtarin ang mundo para maging patas. Lumilipad siya palayo at nag-aalok na sabihin sa Diyos ang isang magandang bagay tungkol sa kanila kung sasali sila sa kanyang grupo. Ngunit sinasabi ni Andy na kaya niyang patayin ng Diyos dahil lamang sa ito ay umiiral. Pagkaalis ng kontrabida, buong pagmamalaking sinabi ni Andy na magtutulungan silang lahat para talunin ng Diyos, na labis na ikinatakot ni Chikara kaya tinangka niyang tumakas. Gayunpaman, nahuli siya ni Andy, at nang makita niya kung gaano kagusto ni Azumo ang gusali ng eskwelahan ni Chikara, nagtanong siya kung pwede silang maglibot sa campus. Pagkapasok, binabalaan ni Andy si Chikara na matatapos ang mundo sa Enero kung mas maraming misyon ng Mab-Aigo ng Unyon, at sinabi ni Chikara na kailangan niyang mabuhay ng sapat para makabawi sa hindi sinasadyang pagkawala ng buhay ng kanyang mga magulang. Noon, si Chikara ay naglalakad pa uwi galing sa pamamalengke kasama ang kanyang mga magulang. Pagkatapos niyang tumawid sa kalsada, ang kanyang kakayahang manatiling hindi gumagalaw ay unang aktibo, na nagpatigil sa kanyang mga magulang sa gitna ng daan. Nang may lumapit na truck, sinubukan ni Chikara na iligtas sila, pero sila ay nabangga at halos nadurage. Ang kanyang ama ay namatay kaagad, pero ang kanyang ina ay nabuhay pa hanggang sa makarating sa ospital. Sa kanyang huling araw, sinabi niya kay Chikara na maging isang taong kumikilos para sa iba bago siya pumanaw. Ang kwentong ito ay nagpaiyak kay Azumo dahil napakalungkot din ng kanyang nakaraan.
Lalong pinaiyak ni Chikara ang lahat ng banggitin niya kung paano niya sinubukang wakasan ang kanyang buhay matapos malaman na siya ang dahilan ng aksidente. Habang lumuluha, sinabi niyang pinili niyang mabuhay dahil iyon ang gusto ng kanyang mga magulang, at opisyal siyang nagtanong kung maaari siyang sumali sa team. Pagkatapos noon, lumapit ang kaibigan ni Chikara na si Rio para pag-usapan ang tungkol sa plano sa unibersidad. Nang sinabi ni Andy na kailangan na nilang umalis, nagpasalamat si Chikara kay Rio para sa lahat at nagpaalam bago sumakay sa kotse ni Andy. Sa loob ng kotse, sinabi ni Chikara kay Andy na gusto niyang burahin ang mga alaala ni Rio tungkol sa kanya. Ipinabura ni Andy kay Nico ang mga alaala ng kaibigan, at umiyak si Chikara habang umaalis ang sasakyan mula sa kanyang dating buhay. Pagkatapos, hiniling ni Azumo kay Andy na turuan siyang lumaban dahil determinado siyang talunin ng Diyos, at pumayag si Andy na tulungan siya. Ilang oras ang lumipas, nagtipon ang unyon sa bilog na mesa, at nagpakita si Apocalypse upang ibigay sa kanila ang kanilang susunod na misyon. Noong nakaraan, tinanong ni Tatiana si Billy kung bakit niya suot ang kanyang mga espuelas, at ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang tunog na likha nito upang makita ang mundo sa kanyang paligid. Sinabi ni Tatiana sa kanya na, hindi niya sila kailangan dahil nangako na siyang maging kanyang mga mata. Kaya pinakalma niya ito sa pagsasabing kailangan talaga niya ang tulong nito. Sa kasalukuyan, ipinaalam ni Apocalypse sa grupo na may 4 na misyon na maaaring gawin, at ang ika-100 parusa ang nakataya. Ipinahayag niya na ang mga misyong ito ay bukas para sa bawat taong nakatira sa Earth. Ang unang misyon ay pigilan ang isang human na nagngangalang Spring, at ang gantimpala ay ang lokasyon ng isang artepakto na tinatawag na Aegis. Ang pangalawang misyon ay pigilan ang isang human na nagngangalang Summer, na magbubunyag ng lokasyon ng isang negator na nagngangalang Unchange. Ang ikatlong misyon ay hulihin ang isang human na nagngangalang Autumn, na nagdaragdag ng isang human na nagngangalang Ghost sa mundo. Ang ika-4 na misyon ay pigilan ang isang human na nagngangalang Winter, kapalit ng lokasyon ng isang artifact na tinatawag na Remember. Binabalaan sila ni Apocalypse na ang huling araw ay sa pagtatapos ng Disyembre, at sinasabi na ang pagkabigo ay magreresulta sa isang parusa na tinatawag na Revolution. Tinatanong ni Chin kung makakatulong si Nui, at kinukumpirma ni Juice na lahat sa Earth ay pinapayagang sumali sa mga misyon. Sumingit si Billy at sinabing kung sino man sa kanila ang mamatay bago ang susunod na malaking parusa, tiyak na matatalo sila. Iminumungkahi niya na 3 lamang sa 4 na target ang kailangan nilang puntiryahin. At nagmumungkahi na gumamit ng mga bombang nuclear para tapusin ang gawain. Ikinakatwiran ni Tatiana na ang kanyang plano ay kukuha ng buhay ng maraming inosenteng tao, ngunit sinasabi ni Billy na ito ay isang katanggap-tanggap na pagkawala. Tinatawag niyang knave si Juice dahil sa palaging pagtatangka na makahanap ng perpektong resulta, at sinasabing imposible para sa sinuman sa kanila na labanan ang Diyos. Bigla, pinaputukan ni Billy ang lahat. Karamihan sa koponan ay nakailag, ngunit tinamaan si Ishan, habang sinusubukang protektahan si Phil. Itinutok ni na Andy at Shen ang kanilang mga armas kay Billy, at napagtanto ni Andy na hindi konektado si Billy sa lahat ng kamakailang pag-atake ng kontrabida. Habang ginagawa ni Nico ang operasyon kay Ishan, ininsulto siya ni Billy, na nagdulot kay Top na sipain ang mga ngipin ni Billy. Gayunpaman, biglang lumitaw si Billy sa ibabaw ng mesa, at ipinahayag na ang bilog na mesa ay pag-aari na ngayon ng grupo sa ilalim niya habang dumarating ang kanyang mga kasamahan sa koponan sa isang higanti. Halimaw ng bulkan, sinasabi niya na siya ang tatalo sa Diyos, at lubhang nagulat si Tatiana dahil ipinagkanulo ng taong kanyang hinahangaan ang koponan. Sinabi niya sa grupo na hindi maaaring si Billy ang taong ito dahil ang kapangyarihan ni Billy, na hindi kapanipaniwala, ay nagpapahintulot lamang sa kanya na tamaan ang mahihirap na target sa pamamagitan ng pagpapatalbog ng mga bala sa mga ibabaw. Sa tuwing tinatawag siya ni Pierre bilang kanyang amo, napagtanto ng koponan na traidor si Billy. Sinubukan siyang atakihin ni Top gamit ang sobrang bilis, ngunit tinalo ni Billy. Siya nang madali, at pagkatapos ay pinagagaling ang sarili gamit ang kapangyarihan ng mga undead. Habang umaatake ang iba pang miyembro ng Unyon, ginagamit ni Billy ang kapangyarihan ni Ju para pansamantalang pigilan sila sa kanilang pwesto bago utusan ng halimaw, si Bern, na harapin sila. Pagkatapos umiwas ng grupo sa halimaw, hinihiling ni Billy kay Tatiana na ibigay sa kanya ang kanyang kapangyarihan,
ngunit pinuprotektahan siya ni Izumo sa pamamagitan ng pagbaril kay Billy sa mukha gamit ang artifact gun. Habang paalis si Billy kasama ang kanyang mga kasama, sinabi ni Juice sa grupo na dapat nilang pigilan siyang nakawin ang round table, o mawawala sa kanila ang tanging paraan para labanan ang Diyos. Nagpresenta si Andy na pigilan siya gamit ang unlock ni Izumo, at nang marinig yon, tinipon ni Juice ang buong squad ng Union at binigyan ng lahat ng espesyal na mga papel para suportahan ang atake ni Andy at Izumo, pero sinabi niya kay Tatiana na maghintay. Habang nagliliyab ang rhythm ng kalaban, kampanteng sinabi ni Unrepair kung gaano kadaling tambangan ang mga umano Union allies, pero sumagot si Billy na hindi mananatili ang mga bagay-bagay sa ganoong paraan, binabalaan siya na hindi basta-basta ang Union. Inamin ni Unrepair na nagulat siya na nakuha ni Billy ang ikatlong pwesto sa Union, dahil ngayon lang sila nagkaharap. Sumang-ayon siyang makipagtulungan kay Billy sa ngayon, pero nilinaw niya na ang tunay niyang layunin ay higit pa sa pagtalo sa Diyos. Nagtataka, tinanong ni Unrepair kung ipagkakanulo ba ni Billy ang kanyang mga kaalyado, at kalmadong sumagot si Billy na hindi. Ipinapaliwanag niya na ang kanilang organisasyon ay hindi gumagana sa mga malabong ideal tulad ng hustisya, at ang tiwala sa loob ng kanilang grupo ay nakabatay lamang sa mga pinagsasaluhang interes. Balik sa panig ng Union, itinalaga ni Joe ang bawat miyembro sa kanilang papel sa operasyon, at habang naghahanda, sinabi ni Izumo kay Tatiana na si Billy ay talagang isang mabuting tao. Nang marinig yun, niyakap siya ng mahigpit ni Tatiana at hiniling sa kanya na iligtas si Billy para sa kanya. Di nagtagal, umakyat si Izumo sa likod ni Andy, at inilunsad niya sa ere patungo sa grupo ni Billy. Habang lumilipad sila, iminungkahi ni Izumo na unahin nilang talunin si Burn at saka kausapin si Billy. Inamin ni Andy na nagtataka rin siya, at sinabing hindi niya lubos maisip na gagawa si Billy ng panibagong organisasyon dahil lamang sa hindi pagkakasundo sa mga patakaran. Gayunpaman, sinabi niyang susuntukin niya si Billy dahil pinaiyak nito si Tatiana. Nang matano na ni Andy si Burn, tinanong niya si Joe kung handa na ang lahat sa kanya. Pagkatapos nitong kumpirmahin, inilipad ni Andy ang sarili niya at si Izumo sa mataas na parte sa grupo ni Billy. Sa sandaling mapansin sila ni Billy, inaaktibo niya ang kanyang kakayahan na hindi katarungan, ngunit bago siya makasugod, hiniwa ni Andy ang leeg ni Billy habang hinahalikan siya ni Izumo sa pisngi. Pagkatapos, inihagis ni Andy ang ulo ni Billy diretso sa bibig ni Burn, at habang sumisisid si Andy sa loob ng tiyan ng halimaw, nagbabala si Izumo sa lahat na may paparating na malaking bugso ng paglaya. Bigla, tinamaan si Burn ng napakalaking kuryente, na halos 1,000,000 volts. Sinundan nito ng isa sa mga siyentipiko ni Nico sa pamamagitan ng pagyayelo sa halimaw gamit ang sistema ng pagpapalamig ng pasilidad. Sabi ni Billy na ito ay magpapabagal lamang kay Burn, dahil ang ganap na nitong katawan ay malapit ng magbagong anyo muli. Nagbabala muli si Izumo na may paparating na panibagong paglakas, na nagtulak sa mga siyentipiko na buhayin ang isang malaking espesyal na sandata na tumago sa katawan ng halimaw. Ipinagdiwang ng team ang pagkatalo ni Burn, ngunit hindi nagtagal ang sandali, dahil napansin nila agad na nawawala si Tatiana. Sinugod ni Andy si Billy at pinatamaan siya ng isang malakas na suntok, na parang binali ang kanyang leeg, ngunit agad na nagbagong anyo muli si Billy gamit ang kakayahan ni Andy na muling mabuhay. Pagkatapos ay hiniling ni Andy kay Izumo na ibigay sa kanya ang mga armas na dala niya. Biglang nagsimulang kumari pa ng takbo si Billy sa buong labanan gamit ang kakayahan ni Top na hindi mapigilan. At sinipa si Andy, pero nagawa ni Andy na tadteran ang binti ni Billy pagkasipa. Muling nabuo si Billy at ginamit ang unjuiced ties para pilitin si Izumo na tumalon mula sa plataporma. Tumalon si Andy para sagipin siya, at habang nahuhulog sila, napagtanto niya na ang tunay na kakayahan ni Billy ay gayahin ang mga kapangyarihang nagpapawalang bisa ng iba. Kasabay nito, biglang nabuhay si Burn. Habang kumakalat ang kaguluhan, nagtanong si Juice tungkol sa kalagayan ni Andy at Izumo, at nagulat siya nang iulat ni Tatiana na lumilipad siya patungo kay Billy habang daladala silang dalawa. Nang paalalahanan siya ni Juice na inutusan siya na maghintay, iginigiit ni Tatiana na kailangan niyang makausap si Billy. Sumagot si Juice na ang buong operasyon ngayon ay nakasalalay kung may nararamdaman pa si Tatiana para sa kanya. Nang bumalik silang tatlo sa plataporma, sinubukan ni Tatiana na kausapin si Billy ng mahinahon,
Ngunit malamig siyang sinabihan nito na wala na siyang halaga at ginamit ang unjustice laban sa kanya. Bilang tugon, pinalabas ni Tatiana ang kanyang hindi mahawakang proteksyon, idiniin si Billy sa pader, at dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Izumo na hawakan ang Apocalypse. Nagbanta si Andy na dudurugin ang Apocalypse, sinasabing pipigilan nito ang kaaway na matanggap ang kanilang gantimpala. Ngunit nagawang makawala ni Apocalypse sa pamamagitan ng pagbigay kay Izumo ng nakakatakot na pangitain mula sa kanyang nakaraan. Bago pa ito makatakas, kumapit si sa halip kay Apocalypse. Inihayag ni Billy na papayagan niya silang panatilihin muna si Apocalypse, ngunit binalaan sila na kukuha siya ng isang bagay na tinatawag na arca bago siya umatras. Pagkatapos tumakas ni Billy, tinawag ni Juice ang grupo upang magsama-sama at planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Nagtipon ang lahat sa lugar kung saan dating nakatayo ang round table at si Apocalypse, na ngayon ay nakakulong, ay nagsimulang magsalita ng masasakit na salita sa kanila. Inilalarawan ng iba't ibang paraan kung paano niya sila lilipulin. Pagkaalis nito, nang tanungin ni Juice si Nico tungkol sa pinsala, ipinaliwanag niya na hindi kasing sama ng inaasahan ang sitwasyon, at binigyang diin niya na mas malala pa sana ang nangyari kung nagpatuloy sila sa paglaban imbes na piliting magtabla sa pamamagitan ng pagnanakaw kay Apocalypse mula sa ilalim. Pagkatapos ay tinanong ni Juice ang kalagayan ni Izumo, at tiniyak ni Nico na gagaling din si Izumo sa paglipas ng panahon. Sa sandaling yun, nagsalita si Andy, na nagsasabing may kakaiba siyang nararamdaman simula nang marinig niya ang estratehiya ni Juice tungkol sa mga misyon na may dalang galaxy bilang parusa. Noong nakaraan, iminungkahi ni Juice na ang pangunahing layunin ng Union na tapusin ang unang 3 misyon habang kusang tinatanggap ang parusa, dahil naniniwala silang mas mahalaga ang palakasin ang kanilang puwersa sa panahong yun. Ngunit ngayon, sinabi ni Andy na kakaiba ang pakiramdam ng desisyong yun, lalo na ngayong malapit na ang Ragnarok. Idinagdag ni Shen na nagdududa rin siya sa koneksyon ni Juice kay Victor, sinasabing tila masyado silang magkakilala noong labanan at pananabik nila, at pinaalala sa lahat na halos 200 taon nang hindi inilalabas ni Andy si Victor. Binigyang diin din ni Shen na alam ni Victor ang tungkol sa galaxy bago pa man umiral ang patakaran, na nagpapahiwatig na nabuhay siya sa isang mundo kung saan mayroon na ang galaxy. Inamin ni Nico na napukaw ng pansin niya ang pagbanggit ni Billy sa isang bagay na tinatawag na Arco, dahil walang record ang unyon ng isang artepakto na may ganyang pangalan. Sa sandaling yun, tinanggal ni Juice ang kanyang helmet at tiniyak sa lahat na hindi niya ginagamit ang kanyang kakayahan sa kanila. Pagkatapos ay inihayag niya ang katotohanan na ang mundo na kanilang ginagalawan ay umiiral sa isang loop. Ipinaliwanag niya na ang realidad ay paulit-ulit na dumadaan sa mga siklo ng pagkawasak at muling pagsilang, na lahat ay sanhi ng Diyos, at ang unyon ay nilikha upang wakasan ang prosesong ito. Nabigla ang lahat sa revelasyon, at natanto ni Izumo doon na ang mga kakaibang imahe na nakita niya noon sa pamamagitan ng isang artepakto ay mga alaala mula sa bago ang mundo ay muling nilikha. Inaamin ni Juice na ang mga alaalang yun ay kumakatawan sa kasaysayan ng kanyang sariling mga pagkakamali, at yun ang dahilan kung bakit gumugol siya ng maraming pag-ikot sa pangangalap ng makapangyarihang mga negador upang tulungan siyang talunin ng Diyos at wakasan itong malupit na pag-uulit. Tinatanong ni Andy kung paano si Juice lamang ang nakakaalala sa mga pag-uulit na ito. Ipinaliwanag ni Juice na ginagamit niya ang Arco upang maranasan mismo ang unang bahagi ng bawat pag-ikot. Nang humingi si Andy ng patunay, pumayag siya at nagsimulang ipaliwanag kung paano nagsisimula ang mundo at kung paano ito palaging nagtatapos. Ibinunyag niya na sa pagtatapos ng bawat pag-ikot, ang buong planeta ay nawawasak. Ngunit pagkatapos ay nabubuo ang isang bagong mundo. Habang may mga piraso pa rin ng dati na lumulutang sa kalawakan. Sinasabi niya kay Izumo na ang mga bulalakaw na nahuhulog tuwing gumagana ang kanyang malas ay mga piraso talaga ng mga nakaraang mundo. Kaya naman nagulat si Izumo dahil sumasalungat ito sa lahat ng natutunan niya sa eskwela bilang dagdag na patunay ng kanyang mga paulit-ulit na buhay. Tumpak na tinukoy ni Juice na may nunal si Andy sa likod ng kanyang kanang tainga. Bagay na hindi niya dapat malaman, at dahil dito nalaman niya na sina Juice at Victor ay dating magka-partner sa mga nakaraang pag-ikot. Napagtanto ni Andy na sina Juice at Victor ay nagtutulungan sa mga pag-uulit, dahil hindi mamamatay si Victor kahit wasakin ang mundo. Kinumpirma ito ni Juice, na ipinapaliwanag na ginamit niya ang Arco upang makipag-usap kay Victor sa iba't ibang pag-ikot ng panahon.
Pagkatapos ay sinabi ni Juice na may dalawang paraan lamang para makalaya mula sa mga patakaran na namamahala sa mundo, kung saan ang una ay ang mamatay si Andy, at ang pangalawa ay talunin ang Diyos. Naniniwala siya na nangyari ang paghihimagsik ni Billy dahil may impormasyon tungkol sa pag-ikot na nakawala, at dahil nakadarama siya ng pananagutan dito, pinag-iisipan ni Juice na wakasan ang kanyang buhay bilang isang pagpapahirap sa sarili. Gayunpaman, agad itong tinutulan ng lahat, sinasabi sa kanya na naniniwala pa rin sila sa kanyang pamumuno. Pagkatapos ay binuo ni Ishan ang isang bagong round table, at sabay-sabay silang umupo muli. Sa panahon ng pulong, ipinahayag ni Juice ang kanilang susunod na mga layunin, na dapat nilang hulihin si Billy, ang istorya sa ilalim, at bawiin ang lahat ng ninakaw ng grupo mula sa Union. Panghuli, inaatasan niya si Andy at Azumo ng isang espesyal na gawain, na siyasatin ang pagiging tunay ng isang misteryosong libro na pinaniniwalaan ni Juice na naglalaman ng mga tala ng parehong nakaraan at hinaharap na mga pangyayari, na isinulat ng isang hindi kilalang artifact. Kumuha si Juice ng isang libro mula sa loob ng kanyang coat, at si Azumo ay natigilan sa pagkabigla nang makita niya ito dahil ito ay isang kopya ng romance manga na lagi niyang binabasa, na pinaniniwalaan niyang mas maganda pa kaysa sa Berserk at Attack on Titan na pinagsama. Ibinunyag ni Juice ang pinakabagong kabanata ng manga na yon, at ipinaliwanag na mayroon itong eksena ng isang space soccer club na nagbabalak sumabog ang buong paaralan, pero sa tulong ng pambihirang tira ng kapitan na siyang nagwasak sa lahat ng goal at nagbalik ng kapayapaan. Napagtanto ni Azumo na ang balangkas ay halos katulad ng kung paano nag-isang kamay na talunin ni Juice ang lahing alien na sumalakay noong lumitaw ang galaxy, at inilatag ni Juice ang ilang kopya pa ng manga at ipinaliwanag na dapat nilang imbestigahan ang mga ito, dahil maaaring konektado ang mga ito sa mga nakaraan at hinaharap na laban. Itinuro ni Azumo na parang walang nakakaalam tungkol sa may akda ng mga gawang ito, kaya ipinaliwanag ni Juice na nilikha ang mga ito gamit ang isang artefakto na tinatawag na Dueliner, at na ang anumang iginuhit nito ay hindi naaapektuhan ng mga bagong dagdag na panuntunan. Dahil dito, ang orihinal na manuskrito ay hindi naaapektuhan ng pag-iisa ng wika at umiiral pa rin sa Japanese. Pagkatapos ay inatasan ni Juice sina Andy at Azumo na hanapin ang orihinal na manuskrito at magtipon ng impormasyon tungkol sa may akda na tinatawag na Ono. Mabilis na napagpasyahan ni Andy na ang kanilang target ay dapat konektado sa isang publisher at pabirong nagpasyang dapat silang lumikha ng isang hindi malilimutang romance manga bilang bahagi ng misyon. Maya-maya, sina Andy at Azumo ay sinamahan sa isang espesyal na sa isang silid kasama ang isa sa mga katulong ni Neko na nagngangalang Maiko. At napagtanto ni Azumo na kasing pangit siya magsulat ng manga gaya ng gumawa ng Boruto. Pero, sinabi ni Andy na siya na ang bahala sa likod ng manga at ibinunyag na gumawa rin siya dati ng manga. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng lakas ng loob, sinasabing naniniwala siya sa kanya, na nagtulak sa kanya para magsimulang lumikha. Ilang oras ang lumipas, natapos niya sa wakas ang kanyang unang manuskrito, na labis na humanga kay Andy kaya agad siyang nagsimulang gumawa ng mga storyboard. Dumating sina Mue at Miko para tumulong, at mas lalong gamulo ang sitwasyon nang dumating si Tatiana. Sumasali sa lumalaking grupo nila ng mga tagahanga ng manga. Ilang oras ang lumipas, inanunsyo ni Andy na tapos na ang mga storyboard sa Azumo at nagmadali ang iba, iginuguhit ang mga pahina sa napakabilis na bilis. Kalaunan, sumali si Juice sa kanila, at habang gumuguhit kasama ang grupo, itinanong ni Azumo kung bakit walang pahiwatig sa manga tungkol sa pagtataksil ni Billy. Tinukoy din niya ang ilang mga hindi pagkakapare-pareho, na nagtulak kay Juice na tapusin na sadyang tinanggal ng may akda ang ilang detalye. Halos manigas si Azumo sa pagkabigla nang makita niya kung gaano kagaling gumuhit si Juice, ngunit patuloy siyang nagtrabaho ng ilang oras pa hanggang sa wakas ay natapos ang manga, na pinamagatan niyang Undead Unlock. Kinabukasan, ipinakita ni Azumo ang manga sa isang tagapaglimbag, at pagkatapos magbigay ng matinding puna, pumayag ang babae na isumite ito sa isang paligsahan. Pagkatapos ay dinala niya si Azumo sa isa pang silid kung saan natagpuan nila ang manga na hinahanap nila, at habang ipinapaliwanag ng tagapaglimbag ang mga hindi pa nailalathalang kwento, napagtanto ng mga miyembro ng unyon na ang nilalaman ay direktang nauugnay sa kasalukuyan at hinaharap na mga pangyayari sa mundo. Agad na inutusan ni Juice ang grupo na hanapin si Ano bago si Billy at maabyutan siya kaagad. Samantala, napansin ni Azumo ang tagapaglimbag, si Taioka,
na nakikipag-usap sa telepono kay Ano. Kaya umiling siyang kausapin ito, at pinilit ni Andy si Tayoka na pumayag. Nang maibigay ang telepono, sinabi ni Azumo kay Ano na gusto niya itong makita, at sumagot si Ano sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila sa Canada, kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Sa biyahe doon, sinabi ni Andy kay Azumo na kainahinala ang autor dahil nakikipag-usap lamang ito sa mga tauhan ng editorial sa pamamagitan ng mga tahimik na tawag sa telepono at mga sulat sa nakalipas na 20 taon. Binanggit din niya na nahirapan ng union na mahuli ang nakamaskarang manga artist na ito at sinabi na determinado siyang mahuli ito kahit ano pa man ang mangyari. Ilang oras ang lumipas, dumating sina Andy at Azumo sa parke sa Canada kung saan dapat nilang tagpuin si Ano. Napansin ni Andy Azumo na nakarating na si Ano. Umupo sila sa isang bangko at pinag-usapan ang kanilang plano para pabagsakin ang may akda. Hindi nila alam na nakatayo na pala si Ano sa likuran nila, binabasa ang kanyang manuskrito. Biglang nagsalita si Ano at tinanong kung gusto nilang malaman ang katotohanan sa likod ng pagtataksil ni Billy, ang paraan para talunin ang mga yuma, ang mga sekreto ng nakaraan ni Andy, at pati na rin kung paano talunin ang Diyos. Sinabi niya na may kapalit ang kaalamang ito, at sa sandaling yun, ilang spider yuma. Lumitaw sa likod niya, ngunit nananatili siyang kalmado dahil alam niyang teritoryo nila yun. Sinabi niya sa kanila na malapit na nilang harapin ang yuma ng taglagas at nangako na mas lalakas sila kapag natalo nila ito. Pinanood niya ang pagtatangka ng mga yuma na gagamba na umatake, ngunit sumabog lamang ang mga ito at naging mga bante ng malagkit na bagay, na halatang ikinadismaya niya. Itinutok ni Andy ang kanyang espada kay Ano at tinanong kung talagang alam niya ang hinaharap, ngunit bigla siyang lumitaw sa harap ni Azumo at tahimik siyang binalaan na malapit nang dumating ang taglagas. Nang marinig ni Azumo ang isang sigaw sa malapit, tumakbo siya patungo doon sa kabila ng mga babala ni Ano at natagpuan ang na muling inaalala ang masakit na alaala ng pagkamatay ng kanyang guro na naging zombie noong laban kontra kay Spoil. Pagkatapos, narating ng tatlo ang isang ilog kung saan naghihintay sa kabilang pampang ang taglagas na yuma at ang mga tauhan nito. Ipinaliwanag ni Ano na ang taglagas ay isang yuma na kumakain ng mga talambuhay ng mga tao, at nasaksihan nila itong gawing libro ang ulo ng isang biktima, basahin ito saglit, at pagkatapos ay kainin. Humiling ang taglagas ng mas kakaiba at kawili-wiling kwento bago pakawalan ang mga spider na alipores nito. At sumugod si Andy kasama si Azumo sa kanyang likod, pinutol ang ilang gagamba bago magpaputok ng bala sa taglagas. Ang atake ay walang pinsala, at gumanti ang taglagas sa pamamagitan ng paggawa sa binti ni Andy na parang isang bante ng libro, kaya napilitan siyang putulin ito para makalikha ng bago. Kasabay nito, pinutol ni Ano ang sarili niyang kaliwang braso at pinalitan nito ng bersyon ng braso ni Andy na iginuhit niya mismo. Saka nagpakawala ng malakas na atake ng bala mula sa daliri patungo sa taglagas. Mabilis na muling nabuo ang yuma, at tumakas si Ano kasama si Andy at Azumo sakay ng isang eroplano bago dumating ang hindi maayos. Sa paglipad, ipinaliwanag niya na hindi niya maibalik ang kanyang kaliwang kamay dahil isa lamang guhit ang kaya niyang gawin sa isang pagkakataon, pero binaliwala niya ito. Sinasabi niya na hindi niya ito kailangan para gumuhit ng manga. Pagdating nila sa kanyang himpilan, iginuhit ni Ano ang isang kuko na kinuha mula sa yuma ng taglagas at sinabi na makakatulong ito kay Andy na lumakas sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanyang nakaraan. Pagkatapos niyang hampasin si Andy gamit ang kuko, si Andy ay nagbagong anyo sa isang napakalaking aklat na umaabot lampas pa sa atmosfera ng daigdig. Namangha si Azumo sa laki ng aklat, at ipinaliwanag ni Ano na napakalaki nito dahil kasama ang bahagi ni Victor, idinagdag na kumakatawan nito sa haba ng kanyang buhay. Nang tanungin ni Azumo kung kailangan niyang basahin ang buong aklat para malaman ang tungkol sa nakaraan ni Andy, sinabi ni Ano sa kanya na ang kailangan lang niyang gawin ay pumasok sa aklat, tapos ginamit niya ang isang bagay na tinatawag na Soul Calibur para gawing espiritual na bersyon ni Azumo ang kanyang sarili. Sa kapangyarihan ng bagay na yun, hinubog ni Ano ang espiritu ni Azumo na parang isang Rosie Ingen at itinulak siya papasok sa mga aklat ng alaala ni Andy. Pagkatapos ng ilang oras, nagising si Azumo sa isang tigang at walang laman na lupa at napagtanto niya na nasa loob siya ng mga alaala ni Andy. Biglang lumitaw ang isang cowboy at sinubukang barilin siya, pero hamarang ang isang batang bersyon ni Andy at sinalo ang bala, at nailigtas siya.
Nang tawagin ni Azumo na Andy siya, sinabi niya na wala siyang ideya kung sino ang kanyang kinakausap, at hinawakan ni Josh, ang kanyang babaeng kasama, si Azumo habang inaakusahan siya na sinusubukang akitin ang kanilang kapitan para makuha ang kanyang cowboy glizzy. Habang pinipigilan, nagsalita si Azumo sa Ingles, nagpakilala at sinabing alam niya ang kinabukasan ni Andy. Hindi nagtagal, dinala siya ng cowboy sa isang bar na pagmamay-ari ng isang babae na dating nailigtas ang anak, at sila'y nag-inuman hanggang sa mahimatay ang isa sa kanilang mga kasama. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Azumo kung pwede siyang sumali sa grupo ni Andy, kaya binigyan siya nito ng pagsubok ng tapang, na kanyang napasa dahil sa tiwalang ibinigay niya dito. Bigla na lang, nagbukas ng paputukan sila, at pinoprotektahan ng mga kasamahan ni Andy si Azumo kahit na sila ay tinamaan. Pagkatapos nilang mamatay, nawawala si Andy sa sarili at nagwawala, sinusugatan ang mga kalabang cowboy gamit ang mga palakol at sa huli ay tinatanggap na siya ay tunay na hindi namamatay. Kinabukasan, inilibing nila ang mga nasawing kasamahan, at humingi ng paumanhin ang may-ari ng bar dahil sa dituwirang pagdala ng mga kaaway sa kanila, na nagtulak kay Andy na sabihin sa kanya na magbuhos ng whiskey sa kanilang mga libingan bawat taon hanggang sa siya ay mamatay. Pagkatapos nito, patuloy na naglalakbay sina Andy at Azumo ng magkasama, nakikipaglaban sa napakaraming kaaway sa paglipas ng mga taon. Isang gabi, ang kanilang mga bagong kasama, sina Ash at Camus, nagdududa kung si Azumo ay tagapigil ng swerte, kaya pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kakayahan para matapan ng serbidora ang serbesa sa kanilang dalawa. Kalaunan, nakilala niya si Andy sa tabi ng ilog, kung saan nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap tungkol sa kamatayan, at sinabi ni Andy sa kanya na bumalik pa sa mas lumang alaala. Habang unti-unting nawawala si Azumo na may mga luha sa kanyang mata, nangako siyang hahalikan siya sa hinaharap, at muli siyang lumitaw sa harap ng isang gusali na pag-aari ng isa sa mga naunang alaala ni Andy. Biglang lumitaw si Victor sa harap niya at malamig na sinabihan siyang umalis. Tumanggi siya, determinado na malaman ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Andy. At tinatangkang barilin siya, ngunit biglang lumitaw si Victor sa likod niya at sinabing gagawin niya itong chicken nuggets. Nang tanungin ni Azumo kung bakit gusto siyang mawala, ipinaliwanag niya na ayaw niyang sumilip itong muli sa kanyang mga alaala, at ang pagtigil sa kanya ay aalisin ng nag-iisang bagay na pumipigil sa kanya na ganap na kontrolin ang katawan ni Andy. Napagtanto ni Ray na hindi siya mananalo, sumuko si Azumo at binaril siya ni Victor gamit ang isang bala mula sa daliri. Nagising siya sa ibang panahon ng mga alaala ni Andy, ngunit biglang lumitaw muli si Victor at tinapos siya. Pagkatapos magising sa isa pang panahon, tinangkang tumakas ni Azumo, ngunit sinalakay siya ni Victor sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang napakalakas na kapangyarihan na parang dominyo. Sa huling sandali, sumulpot si Andy, iniligtas siya, at tinalo si Victor gamit ang isang malakas na suntok raketa. Nagbalik loob si Azumo kay Andy na umiiyak, ngunit muling nabuhay si Victor at nagpahayag na balak niyang sakupin ang kanilang pinagsamang katawan sa pamamagitan ng pagsira kay Azumo. Tumugon si Andy na poprotektahan niya ito sa abot ng kanyang makakaya dahil alam niyang kailangan siya ng kanyang hinaharap na sarili. Umaatake si Victor gamit ang mga bala mula sa daliri, at bahagyang naiwasan ni Andy ang atake at naglaban sila ni Victor, gamit ang mga bladen gawa sa dugo hanggang sa nakuha ni Victor ang kalamangan sa pamamagitan ng pagputol sa mga paa ni Andy. Muling nabuhay si Andy, at ang dalawang mandirigmang immortal, magpalitan ng matinding atake na parabang dugo ang tumalsik, pagkatapos ay hiniling ni Andy kay Azumo na bitiwan siya para magamit niya ang kanyang kamalasan para talunin si Victor. Hinalikan ni Azumo si Andy at tumakbo palayo, na nagbigay daan sa kanya na palayain ang mga naipong atake ng kamalasan sa kanyang daliri at wasakin si Victor. Nang muling maghilom si Victor, pinalipad siya ni Andy gamit ang isang putol na umiikot na kamao, na naghanda sa kanya para madaganan ng isang dumaraang eroplano. Pagkatapos, ikinulong nila ang ulo ni Victor sa loob ng isang lalagyan, at sinabi ni Azumo kay Andy na gusto niya siyang makausap, ngunit biglang nakawala si Victor mula sa lalagyan. Maya-maya, nagtanong si Azumo, si Victor tungkol sa relasyon niya kay Juice, at ipinapaliwanag niya na paulit-ulit silang nabigo na pigilan ang Diyos hanggang sa sinimulan ni Juice na paikutin ang mundo gamit ang arka. Inaamin niya na gusto niya siyang talunin dahil hindi niya kayang panuurin ang babaeng mahal niya na nagdurusa,
at sinasabi niya kay Izumo na kalaunan ay lalakas siya sapat para maabot mismo ang Diyos. Pagkaalis ni Victor, hinalikan ni Andy si Izumo, at naibalik siya sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, sinabi ni Otto kay Izumo na kasalukuyang binubuhay muli ni Andy ang isa pang buhay at ipinapaliwanag na ang pagdanas sa kanyang mga alaala ay magpapalakas sa kanyang puso. Kapag si Otto, nararamdaman na dumating na si Unrepair at ang kanyang kakampi sa kanyang base, binabalaan niya sila na papatayin niya sila kung makikialam sila sa pagsisid sa alaala. Nailigin niya ang atake ng Talon ni Unrepair, at sinabi niyang gusto niyang malaman ang tungkol sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang manga. Tinanong niya kung bakit niya isinasapanganib ang kanyang buhay para kina Andy at Izumo, pagkatapos ay nagpakawala siya ng mas malakas na atake na pumutol sa kanyang kanang braso. Mga ilang taon bago, natagpuan ni Otto ang artepakto na U-liner na nakahiga sa lupa, at sa sandaling pinulot niya ito, bumuhos sa kanyang isipan ang mga pangitain ng mga nakaraan at hinaharap na pangyayari mula sa kasalukuyang ikot, na pinuno siya ng kagalakan. Sinimulan niyang iguhit ang mga ito, mga pangyayari bilang manga, pero nang subukan niyang ipakita ito sa kanyang ina, napagtanto niya na hindi siya nakikita ng kanyang ina. Naiintindihan ni Otto na nagising siya bilang isang negator, at siya'y nasira habang pinapanood ang kanyang ina na desperadong hinahanap siya. Isang araw, nakita ni Otto ang kanyang ina na nagdarasal na sana'y buhay pa siya kahit saan, na gumuguhit ng manga na kanyang gusto. Kaya patuloy niyang ginagamit ang U-liner, umaasa na isang araw ay makikita niya ang mga miyembro ng union na nagbigay inspirasyon sa kanya. Kalaunan, inilathala niya ang kanyang unang romance manga at labis siyang natuwa nang ito'y agad na naging serialized. Ilang panahon ang lumipas, bumisita siya sa isang kagubatan, at nasaksihan ni Andy na may kasamang babae, at nang tangkain siyang yakapin ito, dumiretso ito sa katawan niya. Nakita rin niya na tila nasaktan ni Andy ang babae nang umamin ito ng nararamdaman. Mula sa mga pangitain niya ng hinaharap, nalaman ni Otto na matatalo ang mga bayani kapag nawala sina Andy at Izumo, kaya nagpasya siyang itala ang mga pangyayari sa hinaharap sa kanyang manga sa pag-asang mabago ang mga ito. Sa kasalukuyan, lumabas si Andy mula sa malaking libro at pinatay ang isang negator na nagtatago sa dingding. Nakaramdam ng pagkabahala si Izumo nang makita si Ano na walang lakas sa lupa, pero hinimok siya ni Andy na pakalmeyan ang sarili para sa paparating na laban. Sa labas, nakasalubong ni Izumo ang kasama ni Unrepair, na nagawang agawin ang baril ni Izumo bago mahulog mula sa bubong. Sinubukan ni Izumo na hikayatin si Unrepair na sumali sa kanila, ngunit tumanggi ito. Ipinapaliwanag na gusto niyang gamitin ang arco upang pigilan ang nakatakdang kamatayan ni Latla. Nang lumitaw si Latla kasama si Ano, nagsimula ang isang habulan sa pagitan ni Unrepair at Izumo na may karga-karga ang kanilang mga kasama, determinado na maunang sumire kay Ano. Nagpakawala sina Andy at Unrepair ng malalakas na atake kay Ano, ngunit kinaya ito ng Yuma, kaya napilitang sumugod si Andy at umatake mula sa malapitan. Kahit na ganoon, nagbagong anyo pa rin si Ano, kaagad, at ang mga atake ni Unrepair ay hindi man lang nag-iiwan ng kahit isang gallows. Nagsimulang magpaputok ng mga balatang halimaw kay Ano, ngunit bahagya niyang naiwasan ang mga ito, at hiniling ni Ano sa iba na bigyan siya ng oras habang iginuguhit niya ang pinakamalakas na artepakto, isa na makakatalo kay Ano. Naniniwala si Unrepair at ang kanyang mga kaalyado na nagsisinungaling siya at nagpasya na aagawin nila ang tagumpay pagkatapos na pahinain ni Andy ang halimaw. Habang pinapanood ni Ano ang laban, nakikipag-usap siya sa kanyang yumaong ina at ipinakilala ang lahat sa kanya, at kahit si Unrepair, na tinatawag siyang Rip. Lumikha si Ano ng isang artepakto na nagpapanumbalik kay Rip sa kanyang anyong pang-adulto, at nagtanong siya kung bakit niya gagamitin ang ito, kahit alam niyang sinisipsip ng bagay na yun ang lakas ng buhay ng gumagamit. Lumapit si Ano sa kanya at sinabi na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para hulihin si Autumn, pagkatapos ay nagbago siya bilang isang maliit na bilog. Nang makita ito, naalala ni Izumo kung paano siya inaliw ng manga ni Ano noong malungkot na mga taon pagkatapos mawala ang kanyang mga magulang at lolo't lola, habang patuloy na nakikipaglaban si Andy kay Autumn. Tanong ni Rip kung sino si Ano at bakit niya sila tinulungan, at ipinaliwanag ni Izumo ang lahat ng ginawa ni Ano para sa kanila at iginiit na lahat ito ay kailangan para talunin ang mga Yuma. Biglang, nagsama-sama ang mga alagad na gagamba ni Autumn sa kanyang katawan. Ginagawang mas matatag pa,
Ikinukulong niya si Andy sa loob ng isang libro at sinusubukang tapusin siya, pero iniligtas ni Rip si Andy sa pamamagitan ng isang malakas na sipa na nakakasakit na hindi kayang pagalingin ni Autumn. Pagkatapos noon, silang anim ay sama-samang lumalaban, at nagpakawala sina Andy at Rip ng pinagsamang atake na tumatagos sa katawan ni Autumn. Sa pagkalantad ng core, pinaputukan ni Andy ang isang unlock bullet na sumisira sa katawan ng Yuma, na nagpapahintulot kay Latla na kunin ang core nito. Pagkatapos, pinasalamatan ni Azumo si Rip sa pakikipaglaban sa kanila at muling hiniling sa kanya na sumama sa kanila, pero kalmadong tumanggi si Rip, ipinapaalala sa kanya na gusto pa rin niyang para nakawin ng arc mula kay Juwei upang buhayin muli ang taong nawala sa kanya. Si Rip at ang iba pa ay iniwan na si Autumn sa kanila, pati na rin ang panulat ni Ano bilang tanda ng pagkakasundo. Sila'y umalis, nagpaalam, at iniwan si Azuko kay Andy, na nagpasalamat sa kanya sa pagtitiis sa kanyang mga alaala at maranasan kung sino talaga siya. Kung napanood mo ang anime recap na ito hanggang sa huli, magkomento sa ibaba ng Deadman's Dingdong, at kung gusto mo ang mga anime recap na ganito, panoorin mo ang video na ito.